Sabihin mo, Lord, magandang umaga sa bawat isa. Salamat sa Panginoon sa awit na yan. Siya lamang ang may pangako na buhay na mag-uli sa lahat mga kapatid at dahil sa kanyang pagkabuhay ay nananagana tayo sa lahat ng probinsya ng ating Panginoon. So, magang ito mga kapatid, dito po tayo babasa ng kasulatan natin. Amen. Sa aklat po ng 1 Peter. Salamat sa Panginoon. Amen. 1 Peter chapter 2 verse 21 hanggang 25. Amen. 21 hanggang 25. Amen. Babasahin ko sa Tagalog. Sabi dito, sapagkat sa ganitong bagay, kayo'y tinawag sa paanong paraan daw. Sabi dito, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang kayo'y mga sisunod sa mga hakbang niya. 22, na siyang hindi nagkasala o kinasumpungan man ng daya ang kanyang bibig. 23, na nang siya'y alipustahin ay hindi gumanti ng pag-alipusta at nang siya'y magbata ay hindi nagbala, sabi dito nagbala, kundi ipinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa humahatol ng matuwid. Amen. Na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy, yung krus mga kapatid, upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay mga buhay tayo sa katwiran. So ang sabi, pagkamatay sa kasalanan ay mga buhay tayo sa katwiran, na dahil sa kanyang mga sugat ay nagsigaling kayo. Amen. Salamat sa biyaya ng Panginoon. 25, sabi dito, sapagkat kayo'y gaya ng mga tupang nangaliligaw, datapwat ngayon ay balik kayo sa pastor at obispo ng inyong mga kaluluwa. Ito ng scripture mga kapatid. Sa pangatalata mga kapatid, dito po sa aklat ng Jeremiah, chapter 3, familiar na sa atin yan. Jeremiah chapter 3, verses 13. Amen. 13 hanggang 15. Sabi sa Tagalog, kilalanin mo lamang ang iyong kasamaan na ikaw ay sumalangsang sa Panginoon mong Diyos at iyong ikinalat ang iyong mga kaugalian sa mga taga-ibang lupa sa ilalim ng bawat sari ng punong kahoy at kayo'y hindi nagsisunod sa aking tinig, sabi ng Panginoon. 14, kayo'y manumbalik o tumatalikod na mga anak, sabi ng Panginoon, sapagkat ako'y asawa ninyo at kukuha ako sa inyo ng isa sa isang bayan at dalawa sa isang angkan at dadaling ko kayo sa Zion. 15, at bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban, nakakandili sa inyo ng kaalaman at unawa. Amen. Bago tayo manalangin sa pang scripture, familiar sa atin, hindi ko nabubuklitin. Psalms chapter 23 verse 1, sabi dyan, ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako mangangailangan. Ang Diyos ang patuloy na magpala sa kanyang mga salita. Tayo manalangin, iukod natin ang ating mga puso at hingin ng pagpapala ng ating Panginoon. Amang banal na may-ari sa aming buhay, o Diyos na dakila sa lahat, ikaw o Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Jose, aming Diyos, nagpapasalamat kami sa biyaya mo, Lord, sa amin, sa umagang ito, sa masaganang mga salita mo, Panginoon, na sa pagkabasa pa lamang, Panginoon, ay may kung ano na, Lord, sa aming mga puso na tumimo, na nagbigay, Lord, ng kagalakan, Panginoon, na ikaw ang aming dakilang pastor, Panginoon, sa aming buhay, ang aming pastor at obispo ng aming kaluluwa, na tunay, Lord, na hindi nagkukulang, hindi nagpapabaya, pinapanagana mo, Panginoon, ang biyaya mo sa amin at ang iyong kabutihan, Panginoon, ay lubos naming nararanasan sa araw-araw. Kaya, Lord, narito ang aming mga puso na puno ng kagalakan, Panginoon, na nagpapasalamat sa iyo sa lahat ng bagay, Lord, na ginawa mo sa amin, mga bagay na pinahintulot mo, Panginoon, upang kami rin naman, Panginoon, ay lumago sa pananampalataya, pagkat kung paano ang isang tupa, Panginoon, ay nasa pangangalaga ng isang pastol, Panginoon. Tunay ang sabi ng Scripture, ikaw ang aming pastol at kami ay hindi mangangailangan pagkat lahat ay pinoprovide mo sa amin, Panginoon.
Mula sa mga bagay ng natural hanggang sa mga bagay ng spiritual, mga pangangailangang, Lord, na mainam sa amin, Panginoon, ay inihahayag mo ang sarili mo sa amin, Lord. Higit mong pinakita, Lord, sa buhay na ito, na sa aming paglilingkod, ang lahat ng aming ginagawa ay hindi nawawalan ng kapuluhan, kundi Ikaw, O Diyos, ay nagpapakilala, Panginoon, sa paraan na pinapakita mo na totoo ka, Lord, sa iyong mga salita. Totoo ka sa iyong mga pangako. Nandyan, Lord, ang kamay mo upang gumagabay sa amin at patuloy na nag-iingat na, Lord, nasa ika-3 taon na kami, Panginoon, sa ministeryong ito. At Lord, patuloy na nagiging tapat ka, Panginoon, sa aming buhay. Nakikita namin, Lord, ang pagkilos mo mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking bagay na pinagkaloob mo sa amin. Lord, maraming salamat. Kami, Panginoon, ay narito, Lord, sa panibagong taon at bayaan mong kami, Lord, ay limutin ang mga bagay, Lord, at ilagay, Lord, sa aming likuran, mga bagay, Lord, na marahil pagkakamali namin, kakulangan namin, at bayaan mo kami makapagpatuloy at maglingkod sa iyo, Lord, na may katapatan sa taong ito. Tulungan mo kami, gabayan mo kami, Lord. Ikaw ang aming pastol, kaya ikaw ang siyang manguna. At patuloy kami, Panginoon, na dirinig lamang, Lord, sa iyong mga salita, at patuloy, Lord, na aasa lamang, Panginoon, sa provision mo. We pray, mga kapatid na nawala sa dakong ito, abutin mo rin sila, extend mo ang biyaya, at pagalingin mo sila, Lord, sa bawat anumang karamdaman kanilang nararamdaman. Sabi ng scripture kanina ay sa pamamagitan ng mga latay mo at sugat ay pinagaling mo na kami. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa pangako mong yan. Pagkat, Lord, ikaw lamang ang siyang nagbigay niyan, Panginoon, sa amin. Kaya tinatanggap namin, sinasampalatayanan namin, na tunay, Lord, ang pag-ibig mo, Panginoon, ay laging nandyan, ang biyaya ay laging sapat. Maraming salamat, Panginoon. We pray, ano man, Lord, ang mensahe mo sa amin, ilagay mo ito sa aming puso. Tumawag ka ng kaluluwa, ibaon mo ngayong mga salita sa aming Panginoon at higit ka namin pong makilala sa umagang ito. Labingan mo kami sa iyong banal na dugo at ikaw, Lord, ang siyang mahayag, Panginoon, sa aming kalagayan. Tagubili namin ang buong service, Lord, kasama ang papurit mo sa salamat sa iyong dakilat matamis sa pangalan aming Panginoong Jesus. Amen. Malayan na tayo makaupo, mga kapatid. Amen. Salamat sa Panginoon. Amen. Kung babalikan natin yung taon ng 2024 at sobrang bilis, mga kapatid, ng araw. Sabi nga, may nag-post ano ba ngayon, January 5? So sabi, 360 days na lang. Merry Christmas na ulit. Napakabilis ng araw, mga kapatid. And I hope na ang bawat isa sa inyo, sa bawat pamilya ay nag-enjoy. Amen. Na sumalubong kayo sa bagong taon. Amen. Na alam mo, as a Christian, wala tayong ibang ginagawa kundi sumulong lamang, mga kapatid. At yung mga bagay na marahil ay laman ng 2024 na pwede nating ibilang na hindi ganun kainam, ay ilagay natin sa likuran natin. Diba? Sabi ni Pablo, hindi ko sinasabi na naabot ko na. Ibig sabihin, nakaabot na ako sa kasakdalan. Pero ang ginagawa ko, sabi niya doon, ay nililimot ko yung mga bagay at nilalagay ko sa aking likuran at nagtutumulin ako doon sa dakilang gantimpala ng pagkatawag ng Panginoon sa Kristo. Amen. So, as we mature, syempre, meron tayong mga iniiwan, nilalagay natin sa ating likuran. At nang sa ganun, makapagpatuloy tayo, mga kapatid, sa paglilingkod sa ating Panginoon. And we pray na i-renew tayo ng ating Panginoon, gaya ng isang agila, mga kapatid, na naghihintay lang sa Panginoon, dun sa panumbalik, kalakasan, at lahat. Dahil alam ko, maraming magandang bagay ang Panginoon na gagawin sa atin, sa bawat isa sa atin. At yan ay asahan nyo na, mga kapatid. Dahil 2024, maraming pinatunayan ng Panginoon sa atin. Saksi kayo dyan, mga kapatid, kung gaano kabuti ang ating Panginoon. At alam mo, di talaga siya nagpapabaya, mga kapatid. Bagamat lagi ko sinasabi, tayo maliit lamang, nabilang, pero hindi nun nililimitahan ng ating Panginoon. Diba? Kasi sabi nga ng prophet, if a pastor ay merong inaalagaan, kahit na 5 kaluluwa lang, sabi doon ay, it doesn't make you a little. Hindi yan nagpapalit sa'yo. But it makes you a brother, mga kapatid. Dahil wala naman sa bilang diba? Lagi sinasabi ng scripture, fear not, my little flock,
Maliit lang naman talaga mga kapatid. Ang mahalaga mga kapatid ay yung quality ng paglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Hindi tayo nagsasabi na inari na natin, naabot na natin, sakdal na tayo, pero ang mahalaga, nagpapatuloy tayo sa ating Panginoon. At lagi ko namang in-encourage ang bawat isa sa inyo. Bagamat kayo ay may kanya-kanyang facing, ibig sabihin may kanya-kanyang paraan ng pag-cope up sa mga bagay, pag-cope, lagi ko lang sinasabi, patuloy lang tayo sa ating Panginoon. Diba? Lahat ng bagay na marahil sabihin natin, itong bahagi na to, buwan sa akin na to, pastor, medyo hindi ganun kainaman eh. Pero alam mo, hindi mananatili kasing ganun mga kapatid. Ang Panginoon ay laging merong bagay na inilaan na mabuti para sa atin. Diba? Walang trials na ma-appreciate mo during the trials. Pero after the trials, may kita mo yung rainbow, mga kapatid, at nakita mo, ay, tapat pala ang Panginoon. Amen. Diba? Napakabuti niyan, mga kapatid. Kaya minsan mahiya tayo sa murmuring natin eh. Diba? Mahiya tayo sa ating Panginoon kasi talagang mula dun sa umpisa, sa gitna, hanggang dun sa dulo, ay tapat ang ating Panginoon. Amen. So sa umagang ito, amen, tulungan tayo ng ating Panginoon na matapos ko ito. Nais ko pa magandang mga kapatid ang munting mensahe na ito, the provided way of God through the shepherd. Amen. Nabanggit na kanina sa testimony, yung provided way. God's provided way. Alam mo, pagka-provided way ng ating Panginoon, hindi ganyan ilalagay sa alanganin. Diba? Maghihintay ka, magkakaroon ka ng patience, mga kapatid, talagang minsan sasaidin yung patience mo, pero alam mo, ang dulo o reward mga kapatid ng pagiging patient ay patience din mismo, yung mismong virtue. Amen. At nakikita natin ang Panginoon na kikilos sa paraan na, alam mo yun, lampas lagi dun sa pangunawa natin bilang tao. Kasi meron tayong mga pangunawa minsan na talagang minsan tinatanong na natin, ano bang nangyari Panginoon? Ano bang bagay? Pero pag sinabing provided way ng ating Panginoon, ay asahan mo na alam ng Diyos lagi yung kanyang ginagawa, mga kapatid. Lahat yan ay para sa ating kabubuti, para sa ating ikalalago, sa ating pananampalataya. At siya'y sa haba ng panahon ay lagi siyang merong ginagamit na paraan para ipakita yung kanyang daan. Diba? Sa pamamagitan ng propeta, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, kaligtasan, at maraming paraan mga kapatid. Ngunit sa umagang ito ay nais ko pong mangusap patungkol sa pagiging pastol. Amen. Sa pagiging pastor. Amen. Na ang inilaang daan ng Diyos sa pamamagitan ng isang pastol. Amen. Diba? Sa unang linggo ng ating 2025 ay makita natin ito'y hindi lamang tumutukoy, mga kapatid, unang-una sa inyo pong lingkod, kundi yung mga binasa nating scripture ay makikita natin ito'y unang tumutumbok sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Dahil lagi ko sinasabi sa inyo, pagka merong pastor, merong great shepherd or chief shepherd at walang iba yan kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At sinasabi ng scripture kanina, babalikan ko lamang po mga kapatid dun sa 1 Peter chapter 2, na ang sabi dito ay, sapagkat sa ganitong bagay, sa English ay, for even hereunto ye are called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that ye should follow His steps. So alam na natin, pag sinabi mo rin, pag binaba mo, di ba, binanggit shepherd. Kaya may shepherd, kasi merong sheep. Amen? Na ang Diyos, para ma-guide niya, yung kanyang mga anak, yung kanyang mga tupa, ay kailangan niyang maglagay, mga kapatid, ng shepherd na tagapanguna sa kanila, mga kapatid. So, doon pa lang nakikita na natin ng picture, kahalagahan, kung bakit merong iglesia, bakit merong fivefold ministry, at nandoon ng pastor, dahil unang-una doon sa 5 kaloob, Ephesians 4:11, mga kapatid, ay isa sa mga kaloob doon ay yung pastor, ang isa sa mga pinakamalapit na naglalarawan sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil mapapansin niyo yung 12 disciples, mga kapatid, ay dinisciple ng ating Panginoon at siya'y nagmistulang guro sa kanila, naging mistulang pastol nila. Di ba sabi ng scripture, nung matutupad na yung hula sa kanya na aking sasaktan ang pastor at mangangalat ang mga tupa. Di ba yung nangyari nung gabing yan, mga kapatid, nang hinuli ang ating Panginoong Jesucristo. So nakikita natin dito, mga kapatid, na
ang pagpapastol o ang isang pastol sa loob ng isang iglesia ay kaparaanan ng Panginoon para kanyang ipakita yung kanyang provided way, yung kanyang daan para sa atin. 'Di ba? Na sa paraan ding ito mga kapatid, lubos nating mauunawaan kung paano tumatakbo mga kapatid at ini-express ng ating Panginoon ang kanyang pag-ibig dun sa kanyang mga hinirang, sa kanyang mga pinili mga kapatid. So sabi dito, ipinakita mga kapatid dun sa 22, pag binasa pa natin tuloy-tuloy, sabi niya, who did not sin, ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi dun na itinukso sa lahat ng paraan, ngunit hindi nagkasala. Amen. Bagamat siya'y nilagay sa anyo ng laman mga kapatid, ay hindi po nangahulog mga kapatid sa kasalanan, pagkat alam natin ang ating Panginoong Jesucristo ay siya mismo ang salita ng Panginoon. Salita ng Diyos mga kapatid na hindi talaga mahuhulog. Sabi niya, neither was guile found in His mouth, walang kinasumpungang daya man lamang sa kanyang salita, kundi ang lahat ng sinasabi ng ating Panginoon nung siya'y mahayag dito as a Son of Man mga kapatid, ay kanya lamang sinabi kung anong sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Di ba? Lagi niyang sinasabi, it is written, gaya ng nasusulat. Amen. At lagi siyang bumabalik doon mga kapatid. 23, sabi dito, nang siya'y alipustahin, di ba? Who, when he was reviled not again. Ibig sabihin, hindi man lang siya gumanti, mga kapatid. At nung siya'y nagbata, mga kapatid, at tinrato ng hindi tama, ay hindi siya humatol, mga kapatid. At ipinagkatiwala niya ito doon sa humahatol ng tama ang ating Panginoon. Kaya pagdating, mga kapatid, sa 24, ang ganda ng patotoo, ibabalik niyan sa Isaiah. Nang sabi dito ay, who his own self bear our sins in his own body. Diba? Na kanyang binitbit ang ating mga pagkakasalang, ating mga pagkakamali dun sa kanyang sariling katawan mismo, dahil ang kasalanan mga kapatid, diba sabi sa scripture, ito'y gaya ng isang tibo. Diba? Na yung tibo ay wala itong maipaglagyan ng lugar, kung kaya ang sariling katawan ng ating Panginoon ng kanyang ginamit mga kapatid upang ilagay doon ng tibo. Nang sa ganun, dun sa mga sasampalataya, sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon Jesucristo, ay wala nang magiging kapangyarihan ang kamatayan sa kanila. Maging ang libingan ay walang magiging kapangyarihan laban sa kanila mga kapatid, pagkat nilagay na ang tibo sa ating Panginoon Jesucristo. Amen. So sabi dyan ay, amen, that His own body on the tree, ang Panginoon Jesucristo dun sa Cross of Calvary, that we being dead to sins, should live unto righteousness, by whose stripes ye were healed. Past tense mga kapatid. Na sa kanyang mga, ang sabi dito, sa kanyang mga sugat ay nagsigaling kayo. Diba? Yung scripture na sinasabi sa Isaiah ay hindi lamang ito tumutukoy doon sa sugat, karamdaman, sa spiritual, kundi siya rin ang Diyos mga kapatid na kayang magpagaling doon sa ating mga nararamdaman sa ating laman. Diba? Sabi doon mga kapatid, si Abraham, nung magpakilala ang Panginoon Jesucristo, ang Panginoon sa kanya, si Elohim mga kapatid, di ba tinawag niya itong El Shaddai. Yung Shaddai mga kapatid, ang ibig sabihin ng Shaddai ay the breasted one. At ito'y meron siyang dalawang dibdib. Ang sabi doon ng mensahe mga kapatid na kapag ang isang batay, ito'y umiiyak, kailangan ng lakas, ito'y kailangan dalhin sa sinapupunan ng kanyang nanay, ito'y kailangang sumuso sa kanya. At ang sabi dun mga kapatid, ang Diyos ay El Shaddai, a breasted God mga kapatid, na hindi lamang isa kundi dalawa, na kung ang pangangailangan natin na spiritual ay maaari kang makahingi ng bagay na spiritual sa ating Panginoon. At kung ikaw ay kailangan ng isang natural na bagay, ay makakuha ka ng natural na bagay sa ating Panginoon. At doon natin nakuha yung ating kalakasan doon sa El Shaddai na yan mga kapatid, ang ating Panginoong Jesucristo. So sabi sa 25 ay sapagkat, sabi dito ay, for ye were a sheep. Diba? Lagi sinasabi, kayo'y gaya ng mga tupa. Amen. Going astray, na nangaliligaw, but are now returned unto the shepherd and the bishop of your souls. Wala tayong ibang pastol, wala tayong ibang obispo ng ating mga kaluluwa maliban sa ating Panginoong Jesucristo. Diba? Kung paanong ang picture mga kapatid nung bago mabayubay ang ating Panginoong Jesucristo sa Cross of Calvary, ay sabi doon ay sasaktan ng pastor at mangangalat ng tupa, ngunit sa pagbangon nito ay kanyang titipunin muli yung kanyang mga tupa at ipapanumbalik sa kanya. Dahil ang tupa mga kapatid, by nature, wala yang kakayahan mga kapatid na ilid yung kanyang sarili.
Kaya nga, ang picture ng church, mga kapatid, ay naglagay sa mga kapatid ng isang kaloob, isang opisina, mga kapatid, at tutumbungin natin yung pastoral office, mga kapatid. Dahil kailangan merong tagapanguna, mga kapatid. Isipin mo na lang, sa isang church, tapos lahat kayo believers, tapos lahat kayo nagbibigay, mga kapatid, ng inyong mga ide-ideya, mga kapatid. Di ba, hindi mo pwedeng patakbuhin ng isang iglesia na merong 2 ulo. O kaya, maraming ulo, mga kapatid. Ito'y pinangungunahan, mga kapatid, ng ating Panginoong Jesucristo sa anyo ng Espiritu Santo at binibigyan ng inspirasyon yung pong pastor na nilagay dun sa iglesia ngayon, mga kapatid, upang ito'y makasulong, mga kapatid, sa kung anong sinabi ng salita ng ating Panginoon. Amen. Amen. So, balikan natin yung Jeremiah 3, mga kapatid, yung picture ng Jeremiah. Di ba, sabi ko last time, kung maalala ninyo, nung pinrich ko yung The Watchman, mga kapatid, di ba, habang ang watchman sa Book of Ezekiel ay nag-i-exist, si Jeremiah din naman, mga kapatid, ay nag-i-exist at siya'y pumapatungkol naman sa isang pastor. Diba? Kasi yung watchman sa yung pastor, pareho lang ng gampanin yan eh. Diba? Yung watchman o tagapagbantay, mga kapatid, ito po ay isang tagapagbantay na nasa isang mataas, mga kapatid, na lugar para kung merong mang danger, paparating na isang bagay na hindi maganda ay madali siyang makapagbibigay ng warning dun sa mga taong kanyang binabantayan. Amen. Kaya ganun din naman ang pastor, mga kapatid, na kapag merong nakikita isang bagay, ito'y iihip siya, diba? Pero ang pastor, hindi lang basta ihip ng ihip, mga kapatid. Alam ng pastor kung kailan magre-rebuke at alam ng pastor kung kailan aalo, mga kapatid. Diba? Hindi yung parang sugatan na nga, susugatan mo pa, mga kapatid. Hindi ganun ang pamamaraan, mga kapatid, ng isang pastor. Dahil ang pastor ay binigyan ng unawa ng ating Panginoon, wisdom, kung paano i-treat ang isang tupa, mga kapatid. Diba? May pamamaraan kung minsan ang pastor ay matigas, marahas magsalita, pero may paparaan din, mga kapatid, ang isang pastor kung paano ayusin, i-reconcile ang mga bagay at lahat. Diba kasi alam mo, ang office ng pastor ay isa sa mga pinaka-flexible na kaloob sa iglesia. Diba? Naalala niyo si Timothy. Si Timothy ang unang obispo, unang pastor, mga kapatid, sa Ephesian Church Age. Diba? After John. After nun kasi si John, mga kapatid. Tapos, ang sabi dito ay, yung pastor, mga kapatid, sabi ni Pablo, ay biniliin niya si Timothy na sabi niya, do the work of an evangelist. So, minsan may makikita tayong pastor, pagka nangaral, parang ebanghelista. Diba? Alam ko, identify niyo yan, yung parang talagang ratsyada, mga kapatid, pagka nangaral. Kasi, flexible siya, mga kapatid, at binigyan ng kapamahalaanan ni Pablo si Timothy sa paraan na ganapin mo ang isang katungkulan bilang ebanghelista. Sabi niya doon, hindi niya sinabing, be an evangelist. Ang sabi niya lang, do the work of an evangelist. Gawin mo yung trabaho ng isang ebanghelista. Kapag binasa mo naman yung Timothy, kapag yung qualifications ng pastor, mga kapatid, dun sa bandang dulo, ang sabi dun, a pastor must be a man that is up to teach. Ano ibig sabihin ng up to teach? May kakayahang magturo. Kaya kung minsan yung pastor, para rin naman teacher. Turo ng turo, hinihimay yung scripture, ipinapakita ganito, pinapaliwanag, hinihimay sa inyo. Pero ang pinakapuso ng pastor talaga, mga kapatid, more on dun sa, alam mo, yung talagang office ng pastor, mga kapatid, office ng pastor, more on dun sa payo, sa counseling, di ba? Kasi ang pastor hindi lamang siya preaching eh. Ito'y binigyan siya ng gampanin, mga kapatid, para maalagaan, mga kapatid, yung pong tupang ipinagkaloob ng Panginoon sa kanya. Kaya lagi ko sinasabi na hindi biro yung pagpapastor. Na yung iba gusto talaga na maging pastor. Hindi nila alam yung sinasabi nila. Kasi hindi lamang ito pagtayo sa pulpito. Dahil mas malaki ang trabaho, mga kapatid, higit sa pangangaral. Sabi nga nung isang pastor, alam mo, pastor, yung pangangaral, okay eh. Pero alam mo, ang mahirap sa pagpapastor, yung leadership, yung pagmamanage. Kasi isipin mo, kung sa isang church ay meron pong 20 tupa, lahat yan, mga kapatid, ay magkakaiba ng kalikasan, magkakaiba ng nature, magkakaiba ng ugali, at paraan kung paano sila pinalaki sa isang tahanan. At ang pastor ay kailangang maging flexible, mga kapatid, nang sa ganun ay ito'y maalagaan niya, mga kapatid, nang hindi lamang basta bara-bara, yung merong wisdom, mga kapatid, sa salita ng ating Panginoon.
So, balikan natin yung Jeremiah. Sabi dito ay sa 13, chapter 3, verse 13, sabi niya ay, only acknowledge thine iniquity, that thou hast transgressed against the Lord thy God, and hast scattered thy ways to the strangers and to evergreen tree. And ye have not obeyed my voice, saith the Lord. 14, turn, O backsliding children. Alam mo, maraming beses mga kapatid na binanggit ng Israelita ay backsliding children. Pero alam mo, hindi binabalik ng Diyos mga kapatid yung kanyang tipan, yung kanyang pangako dito sa mga Israelita. Bagamat sila mga kapatid ay gaya ng mga tupang ligaw na nais umalis doon sa pangangalaga ng ating Panginoon. Diba, unang-una yung picture lamang ng unang church na lumabas sa Egypt mga kapatid ay nandun sila sa pangangalaga ng ating Panginoon. Pero nagsusumikap sila na laging yung gusto nila, yung paraan nila. Kasi ang tupa mga kapatid, may kalikasan yan na gustong umalis dun sa kawan. Kaya nga, merong picture nung minsan, di ba? Isang tupa na ito'y nagsumikap na umalis, mga kapatid, dun po sa kawan ng isang pastol. At ang nangyari mga kapatid ay ginawa nung pastor, dahil alis nga ito mga kapatid, binalian niya ng paa. Tapos may dumating na estranghero, sabi niya ay napaka-lupit mo naman na pastol. Bakit ganyan na nangyari? Nahulog ba yan? Sabi hindi, proud pa yung pastor. Sabi niya, binalian ko ng paa yan. Sabi niya, napaka-lupit mo palang pastol. Sabi niya, alam mo, kasi itong tupa ko na to, lagi itong alis ng alis eh. Laging pumupunta dun sa ibang damo. Doon sa iniisip nila na mas berde kasi dun, pastor eh. Parang mas masarap yung damo doon eh. Pero hindi nila alam mga kapatid, na yung paraan ng pastor ng pagbali doon sa paa mga kapatid, nang sa ganun, mas maging malapit yung tupa doon sa pastol. Kasi nung nabali yung paa ng tupa, wala siyang magagawa. Talaga ang magpapakain sa kanya yung kanyang sariling pastor. Kaya nung pinapakain siya mga kapatid, unti-unti, yung pag-ibig ng tupa ay nailalagay na dun sa kanyang sariling pastor. At ganoon din sa ating Panginoon. May pamamaraan ng ating Panginoon kung minsan sa atin na tinitingnan natin parang marahas, parang hindi mo matanggap. Pero minsan mga kapatid, yan ay para sa ikabubuti talaga natin. Meron siyang mga ipinahihintulot sa atin na bagamat para sa atin ay magaspang. Ngunit alam lagi ng Diyos ang kanyang ginagawa pagkat siya isang pastol. Ang hindi lang nakakaunawa, siyempre yung tupa. Kasi wala namang ginawa ang tupa mga kapatid, kundi kumain lang ng damo, umatungan, mga kapatid, matulog, magtatatalon, mga kapatid. Kaya ang sinasabi ng Scripture, hindi tayo pwedeng bumase sa ating sariling pangunawa. Kailangan ng ating pangunawa ay hindi nakabase dun sa 5 pandama, kundi dun sa ika-6 na pandama mga kapatid, sa pananampalataya sa ating Panginoon. Kasi ibabalik tayo yan lagi sa salita ng ating Panginoon. So sabi dito, sinabi niya ay backsliding children, saith the Lord, for I am married unto you. Di ba naalala niyo yung Book of Hosea, mga kapatid? Isang propeta, mga kapatid, na may asawa, mga kapatid, na pinag-asawa ng Panginoon, mga kapatid, ng isang patotot. Ayun ay merong layunin para ipakita na bagamat kayo'y lumalayo sa akin, kayo'y kasal pa rin sa akin at ang pag-ibig ko'y mananatili sa inyo. Ganun ang pag-ibig ng Panginoon sa mga Israelita, mga kapatid, na matitigasin ng ulo. Pero mga kapatid, hindi nagbago ang tipan ng Panginoon dun sa mga Israelita. Ngayon ay nakikipag-deal lamang siya sa atin bilang mga hentil. Pero hindi niya kinakalimutan mga kapatid, yun pong kanyang bayan. Sabi niya, and I will take you one of a city and 2 of a family, and I will bring you to Zion. Pagdating dun sa 15, and I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. So binanggit. Sabi niya dyan sa Scripture, bibigyan ko kayo ng pastol na magkakandili sa inyo, nasabi dyan ay magkakandili sa inyo ng kaalaman at unawa. Diba? Hindi lamang basta knowledge. Diba? Sabi ko nga ang message, hindi yan binigay sa atin para lang mag-pop up tayo, para mas magaling tayo sa iba. Binigay ang mensahe para magkaroon tayo ng tamang unawa sa Scripture. At ang bawat iglesia, mga kapatid, ay binigyan ng Diyos ng kaloob. Yung kaloob, mga kapatid, di ba? Ephesians 4:11, sabi doon, prophets, apostles, teachers, evangelists, and pastors. So sa loob ng iglesia, mga kapatid, yung talagang tagapagbantay dyan, pastor talaga, mga kapatid.
Yung humahayo, mga kapatid, either apostle yan or evangelist, mga kapatid. Yun naman naghihimay ng scripture, mga kapatid, teacher yan. Kapag ka naman nagpapakita nagtuturo, mga kapatid, na merong pangitain, mga bagay na parating, prophet yan, mga kapatid. Pero sabi ko kanina, yung pong kaloob ng pastor ay nagpapakita, mga kapatid, ng picture ng ating Panginoong Jesucristo, ng pag-ibig niya dun sa iglesia. Kasi spiritually speaking, kapag ang isang pastor ay merong pinapangalaga ang iglesia, mga kapatid, ay spiritually siya ay kasal doon, mga kapatid, sa iglesia ngayon. Diba? Sabi nga pagka ikaw pastor, nagpastor ka, tapos nagpasimula ka ng isang gawain, para kang bagong kasal. Na syempre, tinatansya-tansya mo rin yung iyong bagong asawa, spiritually speaking, yung kanilang gawi, yung kanilang ugali, paano kayo mag-a-adjust. Amen. Bagamat, mga kapatid, matagal na tayong magkakasama sa ating Panginoon dahil tumanggap ako sa mensahe, mga kapatid, 2011, 2012, nabautismo ako, mga kapatid. Pero iba pa rin, mga kapatid, yung pong pagtumayo ka na as a pastor. Diba? Hindi naman ako nagbago, mga kapatid, sa kung ano ang gawi ko. Palangiti pa rin naman ako. Amen. Pero syempre, yung pagtuturo ko dito ay hindi na gaya dati na parang isang brother lamang. Na ang bawat bagay na binibitawan ko sa pulpitong ito ay ito'y, mga kapatid, sa biyaya ng Panginoon ay pinasisimple ko na magagawang maunawaan kahit ng isang tao na grade 2 lang, mga kapatid. Diba? Na hindi natin kinakailangan magpakalalim, sobrang lalim. Ang pinakalayon ng fivefold ministry, mga kapatid, ay gawing bite-size sa inyo ang mensahe at makain nyo ito. Amen. Isipin mo na lang, mga kapatid, isang pastor, diba? Tapos meron kang alagang tupa, tapos pakakainin mo ng bloke-bloke. Mga kapatid, i-impatuin yan. Hindi niya makakain ng tama yan. Ang gampanin namin, i-break, mga kapatid, kung paano ang pagputol ng tinapay ng ating Panginoong Jesucristo, ito'y maisubo sa iyo, mga kapatid, at ito'y maging bite-size. Diba? Kaya kung minsan, pagpaumanin niyo kung hindi ako masyadong nagkukot, pero scripture ang sinasabi ko, pero yung laman nito, mga kapatid, ay yung tinuturo na mensahe. At hindi ako pwedeng mangaral dito, mga kapatid, nang wala po akong pinagbasihan, mga kapatid, sa scripture at kung ano yung itinuro, mga kapatid, ng mensahe. Kaya nga, tinuturo ko rin ito para, alam niyo, mga kapatid, magkaroon kayo ng kapanatagan sa puso ninyo na mamaya, may sasabihin ako dito, mga kapatid, ayoko magpauna, para maunawaan ninyo na hindi ako ang siyang kumikilos dito. Hindi ako ang siyang nangangaral sa inyo. Merong pinapadalang ating Panginoon at nandun lamang ako sa tabi kapag nangangaral ako, mga kapatid, at siya ang nagpapakain sa inyo. Hindi ang tao, mga kapatid. Diba? Nung minsan sabi ng ating kapatid, Brother Branham, diba, hindi ako yung nagsasalita. Nasa tabi lang ako nung nagsasalita siya. Hindi kayo kumakain, mga kapatid, sa tao. You are not feeding on man. You are feeding on the unfailing body word of Son of Man. Amen. Yun ang katawan ng ating Panginoong Jesucristo sa anyo ng salita, mga kapatid. Amen. So, himay natin ng konti. Punta tayo, mga kapatid, sa Psalm chapter 23. At yung first verse lang, mga kapatid, ang hihimayin ko. Kasi for sure, magsisiris ako dito, mga kapatid, dahil hihimayin ko yung Psalms chapter 23 na yan, mga kapatid. So, Psalm chapter 23, verse 1, sabi dito, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Diba? Madalas naririnig natin yan pagka may nililibing Diba? Pero tayo, mga kapatid, ay wala pa sa ganong kalagayan, pero dapat nating maunawaan at malaman, mga kapatid, ng scripture na ito ay totoo sa atin. Diba? Na meron tayong pastol, mga kapatid, na bagamat siguro nakikita niyong tumatayo ako sa inyo, pero meron din akong itinuturing na pastor ko, ang ating Panginoong Jesucristo. Ako'y pinagkatiwalaan lamang, mga kapatid. Diba? Sabi ko, merong great shepherd or chief shepherd at meron siyang shepherd, mga kapatid, na pinagkatiwalaan niya, mga kapatid, upang magpakanin, mga kapatid, ng salita, mga kapatid, dun po sa kanyang mga anak. So sabi dyan, Psalms chapter 23 verse 1, sabi dito, so, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Diba? Ang Panginoon ang siyang aking pastol at hindi ako, sabi niya dito, hindi ako mangangailangan. Kung sa Tagalog, parang mali ata pastor. Kasi siyempre may pangangailangan tayo. Pero ang tinuturo nito, mga kapatid, ang Diyos ang aking pastol at hindi ako mangangailangan ng anuman pagkat siya ang magpo-provide ng lahat sa akin. Amen. Yan ang ibig sabihin, mga kapatid, ng verse 1
ng chapter 23. Na sinasabi lamang dyan na ang Panginoon, L-O-R-D, alam natin yan sa Old Testament, walang iba yan mga kapatid, kundi si Jehovah, mga kapatid, or pwede natin sabihin, Elohim, mga kapatid, na siya'y nagmistulang pastol dun sa kanyang mga tao, sa kanyang mga mananampalataya, mga kapatid. Diba, unang-una, laging pinapakita ng picture yan yung pag-shepherd diba, yung pag-herding. Diba, unang-una, paborito ko, si Moses, diba? Nilagay siya for 40 years na mag-alaga ng tupa para pagka tinawag siya mga kapatid ng ating Panginoon ay alam niya kung paano mag-handle ng mga tao. Pero alam mo mga kapatid, di ba dumarating pa rin sa punto na burnout siya. Kasi nga, ang tinigas ng ulo ng mga tupa na yun mga kapatid. Pero ito yung kaparaanan ng Diyos. At hindi lamang ito isang bagay mga kapatid na sabihin natin pag nagpastor ka talagang alam mo na lahat. Yung gift nandoon, yung kaloob nandoon. Pero maski yung mismong pastor ay minumolde ng Panginoon sa pamamagitan ng mga tupa. At alam ko mga kapatid, pwede kong sabihin sa inyo, nakita niyo mga kapatid kung paano nag-mature din ang opisinang ito. Diba? Nung hindi pa ako pastor, nangangaral na ako sa inyo at iba ang pamamaraan doon. At iba ang feeding doon. Pero pagka pastoral mga kapatid na office, iba rin ang feeding ng Panginoon sa atin. Diba? Kaya sabi ko, kahit pinakasimpleng salita, huwag nawa ninyong lampasan. Kasi kahit yung simpleng salita na yun, ay pinapahiran niya ng Espiritu Santo ng ating Panginoon at nasa pangangailangan niyo yan. Diba? Na, minsan, ganito yung karanasan ng iba Pag kami na-invite na pastor, tas na-bless, isipin niya, na-bless ako dun kaysa na-bless ako kay pastor. Alam mga kapatid, may pamaraan ng Diyos, mga kapatid, kung paano ka i-bless, kung paano ka pakain, kasi syempre kailangan mo umikot doon sa fivefold ministry. Kung paano ka nabibless doon sa ibang pastor, mga kapatid, yun ay natural na experience. Pero ang totoong magsusustain sa'yo ay yung local pastor mo. Kaya ka nabibless doon sa ibang pastor kasi naturuan ka ng tama. Ibig sabihin, nakapagturo sa'yo, nung ipinreach ng ibang pastor, doon na-reveal sa'yo kasi naturuan ka Hindi lang fully na-reveal sa'yo sa panahon na yun, pero mga kapatid, totoo, meron talagang sukat at merong paraan ng Diyos mga kapatid kung paano ang kanyang feeding sa kanyang mga tupa. Amen. Kasi minsan naisip ng iba, parang nabiso ko dun sa kabilang church pastor. Parang, siguro dun yung pastor ko. Nagkakaproblema doon Pero dapat mga kapatid, maging malinaw sa atin, kung saan ka nilagay ng ating Panginoon, imposibleng hindi ka doon lumago. Amen. Kasi may paraan siya mga kapatid. Diba? Pero sinasabi ko naman din sa inyo dito, kung may na-invite kayo, kung pwede kayong pumunta sa ibang church, basta magpaalam kayo, wala namang problema mga kapatid, basta walang gawain din. Hindi ko na-replyan si Julie na nakaraan kasi nung tawag dito, New Year's Eve, after naming manalangin, alauna, natulog na kami. Yun nga, nag-chat nga si Father Marco, sabi ko wala namang problema, malapit naman sa akin yung pastor na yan. Pero late na nga, no? Pero sabi ko nga, kung may pagkakataon na ganyan alam naman natin yung situation nila, sila yung magsing-irog, sa akin okay lang naman yun mga kapatid. Basta wag lang na parang tapat na Sunday. Tapos, nasa kabilang church, may home church Tinuro sa atin yan mga kapatid. Kung saan ang home church mo, dun ang feeding mo. Diba? So, sabi pa dito ay, pagdating naman ng New Testament, ang sabi doon, the Lord Jesus Christ is the good shepherd. Diba? May scripture, sabi niya, ako ang mabuting pastol. Di ba sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na kahit dito sa Book of Psalms, mga kapatid, na chapter 23, ay pinapakita lamang ni David na siya mismo. Di ba? Si David, pastol din yan Pero bakit ganito yung kanyang sinasabi? The Lord is my shepherd. Kasi siya rin mismo, ina-identify niya ang sarili niya bilang isang tupa, mga kapatid. Nang sabi doon ay lahat daw ng mga mananampalataya sa ating Panginoon ay ito pa din. Ito ay binili ng ating Panginoon at tayo pagmamayari ng ating Panginoon Jesucristo. Ibig sabihin, meron siyang kawan dito sa Alfred, mga kapatid. At ito ang kawan ng ating Panginoon. At ang sabi doon ay dinidinig lamang nung tupa, lahat yan nandun sa chapter 10 ng John, mga kapatid. Na dinidinig lamang mga kapatid nung tupa, yung pong tinig ni Kristo, ng Panginoon, mga kapatid. At sila'y nagtitiwala at sumusunod sa Kanya. Diba? Hindi lamang basta, mga kapatid, na dinidinig, kundi tayo nagtitiwala at sinusundan natin
Diba? Sabi ng scripture, mamaya babasahin natin. Sabi niya pa dito, His people should not doubt that the good shepherd will provide. Hindi dapat magduda yung tupa na nagsasabing ang Panginoon ng aking pastol. Ibig sabihin, dapat hindi ka talaga magduda na ang Panginoon ay mag-provide sa'yo. Kasi sinasabi mo, ang Panginoon ng aking pastol. Hindi ako mangangailangan pagkat ipoprovide niya sa akin lahat. Kung paanong sinasabi ni David, mga kapatid, sa Psalms chapter 37, verse 25 na sabi niya, naging bata ako, tumanda na ako, ay wala akong nakitang taong matuwid na namalimos ng tinapa at pinabayaan ng Diyos. Diba sabi niya, na ako'y naging bata, ngayon'y matanda na, gayon man ay hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan, ni ang kanyang lahi man ay mamalimos ng tinapay. Kasi ang shepherd nila ang ating Panginoong Jesucristo. Pag sinabi mong righteous, mga kapatid, ibig sabihin, believer yan. Sa ating Panginoon. Even Matthew chapter 6, mga kapatid, di ba? Yung chapter 6, pag binasa mo yung 31, mga kapatid, hanggang 33, bago sabihin yung, But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Nagpapauna ng ating Panginoon na huwag kayong mag-alala. Ano man ang iyong kakainin, ano man ang iyong dadamitin. Kung yun ngang maya, hindi pinababayaan ng Diyos. Nang sabi ay hindi mangangahulog ang maya doon sa puno, malibang ipahintulot ng Panginoon. Hindi ba't mas mahalaga kayo kaysa sa maya? Dahil siya ang ating pastol, mga kapatid. Siya ang ating tagapagtaguyod. Siya ang tagapanguna sa atin, mga kapatid. Amen. Sabi pa, dito sa Philippians chapter 4, kung mag-jot down kayo, maganda mga kapatid, para maaral nyo sa bahay. Philippians chapter 4, verse 19, But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Sabi, isusupply niya lahat daw, mga kapatid, ng pangangailangan. O walang sinabi dyan yung gusto. Sabi, yung pangangailangan. Kasi minsan nakala natin, pati yung gusto natin, baka naman Lord, maibigay. Depende yan, mga kapatid. Kung gagamitin mo yung gusto na yan para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon, ibibigay ng Panginoon. Kasi kailangan mo lang naman i-establish yung dalawang bagay. Lagi ko sinasabi yan. Di ba? Yung objective at yung motive ng paghingi mo. Kung yung objective at motive mo ay para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon, sa ilalim ng kanyang kalooban, ibibigay niya sa iyo, mga kapatid. Diba? Kasi ang Panginoon ang nakaalam sa lahat. At sabi pa dito, si David, ine-express niya yung dalawang bagay. Yung kanyang confidence sa ating Panginoon at yung kanyang contentment. Kasi sabi niya, hindi ako mangangailangan. Ibig sabihin, una, nagtitiwala, pangalawa ay pagiging kontento. Diba sabi ko nga sa inyo, mga kapatid, tinuturo ko na hindi tayo dapat mag-compare sa ibang tao. Diba kung ano meron sila. Diba? Yung pagpapala nila, hindi naman binawas sa blessing ng Panginoon para sa iyo. May kanya-kanya tayong face. May kanya-kanya tayong race. May kanya-kanya tayong lakbayin. Diba? Na pag nagko-compare tayo sa iba, minsan magsi-self-pity tayo eh. Buti pa siya. Diba? Pero alam mo, may paraan ang Panginoon, mga kapatid. Ang gusto lang ng Diyos, magtiwala ka at makontento ka. Diba? Makontento ka dun sa allotted portion na binigay ng Panginoon sa iyo. Bakit, pastor, kailangan makontento? Kasi magtuturo sa iyo yan ng pagiging grateful. Pag more on grateful ang heart mo, mga kapatid, lalo kang i-bless ng ating Panginoon. Kasi mula dun sa mga pinakamaliit na bagay na meron ka, bagamat pwede sana, mas marami pa sana, ay nagpapasalamat ka. Ibig sabihin, tama yung attitude mo. Kasi kung doon sa malilit na bagay, nagmumurmur ka, di ba, naalala nyo, yung 10 temptations, wala silang ginawa kundi magmurmur sa ating Panginoon. Bagamat nagmurmur sila, nagpo-provide ang ating Panginoon, kaya lang hanggang 10 tukso lang sila. Nakailang tukso ka na ba sa ating Panginoon? Diba? Baka mamaya, masait na ang ating Panginoon. So, be grateful. Diba? Minsan nakakalimutan natin yan eh. Kasi tingin tayo ng tingin doon sa mga bagay na wala sa atin. Pero ba't hindi natin ma-appreciate yung mga bagay na hindi mo hiningi sa ating Panginoon, pero binigay sa'yo? Yung iba, ginugusto yung bagay na binigay ng Panginoon sa'yo. Magandang boses. Diba? Hallelujah. Magandang kalusugan. Diba? Sabi ko nga, yung blessing, huwag nating limitahan sa monetary lang. Diba? Nakapaglingkod ka, blessing. May magulang ka naglilingkod, may anak ka naglilingkod.
Diba? Wala kang sakit, pinagaling ka ng ating Panginoon. Blessing yun. Hindi ka lang pinagaling, nilinis pa yung dugo mo. Blessing yun, mga kapatid. Samantalang sa iba, mga kapatid, talagang papakonvert pa sila. Ating Panginoon, mga kapatid, talagang, alam mo, napakabuti niya, mga kapatid. Sa atin. Hallelujah. Kaya, dapat ibigin natin yung pasasalamat, yung papuri. Diba? Huwag tayong magsawang mag-testimony sa ating Panginoon. Dahil lahat yan, mga kapatid, ay bahagi ng pagsamba sa Kanya. Diba? Alam mo, kulang na kulang nga yan. Kung i-compare mo sa lahat ng bagay na ginawa ng Panginoon sa atin. Diba? So, mahalaga, itong Psalm, mga kapatid, chapter 23, yung verse 1 pa lang to, hihimayin ko yan, mga kapatid. Yung 1, ay sabihin mo, ang Panginoon ang siyang aking pastol at di ako mangangailangan kasi po-provide niya. So nagtitiwala ako at magiging kontento ako dun sa allotted portion na laging laan para sa akin. Diba? Minsan kakatingin natin sa iba nakakalimutan natin yung mga bagay na ginagawa ng Panginoon sa atin. Diba? Nalulungkot tayo, nadidepress tayo. Pero alam mo, kung bibilangin mo, di ba sabi nga ng awit, count your blessings, di ba? Ewan ko lang, kung mamabilang mo sa dami, mga kapatid. Baka nag-rapture na, hindi mo pa natapos, mga kapatid. Sa dami ng blessing sa Panginoon. Diba? Kaya pasalamatan mo lang siya. Magtiwala ka, mga kapatid. Dahil siyang iyong pastol, mga kapatid. Hallelujah. At gusto ko rin sanang sabihin, mga kapatid, yung opisinang binigay sa atin dito, yung pastoral office dito, magtiwala din kayo dahil ang Panginoon ang naglagay niyan. Ang Panginoon ang bahalang mag-sustain sa atin. Diba? Minsan inisip ko, Lord, ano bang pinakamainam na ipipreach ko? Ang Panginoon ang bahala. Hallelujah. Dahil siya naman, mga kapatid, talaga nagsusustain sa atin. Sabi niya, and what the shepherd gives, both qualities, we should all try to maintain our hearts. Sa anong kondisyon daw ng puso natin? Hebrews chapter 13. Hebrews chapter 13 verse 5 to 6. Sabi dito ay, mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi, mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilik. Diba? Contentment. Sapagkat siya rin ang nagsabi na sa anumang paraan ay hindi ka pagkukulangin, sa anumang paraan ay hindi ka pababayaan. Kita the scripture. Diba? Na, unang-una, yun nga, tinuturo lang sa atin, huwag tayong maibig. Kasi, ang tinuturo ng iba, money is the root of all evil. Mali. The love for money is the root of all evil. Kasi kailangan natin yun eh. Minsan mali lang tayo, mga kapatid, ng minsan dinig. Yung pera masama. Hindi masama. Sabi doon, yung love for money is the root of all evil. Pero yung bagay kasi niyan, laging meron niyang paglalagakan eh. Laging merong gamit, kaya kailangan maging balance tayo doon. Diba? Galit tayo, mga kapatid, doon sa prosperity gospel. Yung parang laging susukatin yung blessing ng Panginoon sa pera at lahat. Prosperity, naniniwala tayo. Prosper blessing. Pero prosperity gospel, yan yung inaayawan natin. Diba? Hindi naman tayo tao na, hindi kayo naniniwala sa prosperity. Naniniwala tayo sa prosperity, sa blessing ng Panginoon, pero meron siyang paraan ng pag-bless sa atin. Diba, binibiro ko nga kayo nakaraan eh. Malapit lang yung loto dyan eh. Diba? Kung pwede lang eh. Pero hindi yun ang pamamaraan ng ating Panginoon. Na kung sakali, inisip ko, mayanan talaga ako. For sure, bawat family meron yan. Diba? Pero alam mo, sabi ko nga, pagka tayo ay sumasalig dun sa ating sariling pangunawa, hindi tayo magkakaroon ng karakter. Kapag hindi tayo dumadaan sa suffering, hindi rin tayo magkakaroon ng tamang attitude, karakter, mga kapatid. Kasi ang sabi dun, para mag-fit ka na mag-rule someday, kailangan duman ka sa suffering. Kasi yung suffering, pinoproduce ang patience. And patience, mga kapatid, pinoproduce yung karakter. Diba? So lahat ng trials, lahat ng tribulation, mga kapatid, pasalamatan niyo sa Panginoon. Kasi hindi kayo magiging ganito ngayon kung hindi kayo dumaan dyan. Diba? Kung ang Panginoon, spoiled siya na tatay, inalis niya yung mga trials, hindi kayo magkakaroon ng karakter. Hindi rin kayo magiging matibay sa ating Panginoon. Kaya maunawaan ninyo, lahat ng pinapahintulot niya, lahat yan, mga kapatid, may layunin sa ating buhay. Amen. Sabi nga, pag binasa mo pa sa 6,
Sabi niya ay, na ano pat ating masasabi ng buong tapang, ang Panginoon ang aking katulong, hindi ako matatakot, anong magagawa sa akin ng tao? Basahin niyo yung scripture na yun, mga kapatid. Hebrews chapter 13, 5 to 6. Yung 6, sabi niya na ano pat ating masasabi ng buong tapang, ang Panginoon ang aking katulong. Ibig sabihin, He is my help, mga kapatid. Di ba sabi sa Psalms, God is a very present help in times of trouble. Siya'y maaasahan, mga kapatid. At hindi ako matatakot anong magagawa ng tao sa akin. Kasi nga, siya nga yung pastol mo eh. Diba ang ating Panginoong Jesucristo? Amen. So balikan natin, mga kapatid, yung iba pang mga scripture. Sana matapos ko ito, mga kapatid, at matumbok ko yung gusto kong sabihin. Amen. Sabi niya pa dito, babasa na ako ng mga quote dito. Sabi, sa silangan daw, kung paano daw inaalagaan yung kanilang mga tupa, dinadala sila ng pastol sa gabi. At binibilang niya sila lahat upang matiyak na naroon ba lahat. Diba? Kaya nga, syempre, pagka wala kayo dyan sa upuan nyo, inahanap ko kayo eh. Diba? Kung may kulang, hindi siya hihiga hanggang sa lumabas siya sa mga disyerto o kung saan man siya nagpapastol ng buong araw at hahanapin niya ang tupang iyon. Di ba may parable, mga kapatid? Iiwan yung 99 para dun sa isang nawawala, mga kapatid. Ilalagay ito sa kanyang balikat at dadalhin ito papasok. Pagkatapos, kapag nasa kulungan na ang lahat, saka hihiga ang pastor sa pasukan. Di ba kasi nangyari dyan, paggabi na, mga kapatid, ang dami kasing shepherd sa isang lugar. Pero hindi lahat ay shepherd ng tupa. Kasi meron ding shepherd ng mga kambing, ng mga baka. Pero alam niyo, mga kapatid, paggabi, yung shepherd ng sheep, ito lang yung kumikilos, mga kapatid, natitipunin niya yung mga tupa at dadali niya dun sa kawan. And after nun, mga kapatid, na matiyak niyang kompleto, merong pintuan dun, merong pasukan, mga kapatid, entry, na yun ay walang pinto. At ang sabi dun, ang gagawin ng pastol, mga kapatid, ay siya mismo yung magmimistulang pinto, mga kapatid. Dun po sa pasukan na yun, mga kapatid, at ang sabi dun ay, siya yung magbabantay, mga kapatid, dun po sa mga tupa, habang siya nandun nakabalandra dun sa lugar na yun, mga kapatid. Basahin natin, John chapter 10. Amen. John chapter 10 verse 1. Sabi niya dito, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa, kasi yun yung picture, kundi umaakit sa ibang daan, ay gayon ay tulisan at magnanakaw. 2, datapwat ang pumapasok sa pintuan ay siyang pastor ng mga tupa. Kasi nagmimistula siyang pinto doon. Di ba, meron scripture, sabi niya, I am the door. Pagkasabi niya ng I am the good shepherd, sinabi niya, I am the door. Siya yung shepherd, siya rin yung pintuan. At kailangan dumaan tayo, mga kapatid, doon sa tamang daanan. Kasi meron talaga siyang provided way para sa atin. Sabi niya, binubuksan siya ng bantay pinto at dinidinig ng mga tupa ang kanyang tinig at tinatawag ang kanyang sariling tupa sa pangalan at sila'y inihahatid sa labas. Pagka ilalabas sila, mga kapatid. Pagka nailabas na niya ang lahat ng sariling kanya, ay pinangungunahan niya sila at nagsisisunod sa kanya ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanilang tinig. So, syempre, may kita mo, pagka mga kapatid, isang tupa, makikinig yan, mga kapatid, sa shepherd niya. So sa isang church, kung sinasabi natin, hindi, tupa kami sa Panginoon may shepherd na binigay sa inyo. So kailangan sundin yung shepherd na binigay ng Panginoon sa inyo. Kasi hindi kayo ilalagay yan sa alanganin. Tuturuan kayo niyan. Ang sabi dun sa Jeremiah kanina, kakadili sa inyo sa kaalaman at magbibigay sa inyo ng unawa, mga kapatid. Nang sabi pa dito, at sa iba'y hindi sila magsisisunod, kundi magsisitakas sa kanya sapagkat hindi nila nakikilala ang tinig ng iba. So, sabi doon, a stranger they will not follow. Kasi ang pinakikinggan lang nila tinig ay yung tinig ng kanilang pastor, mga kapatid. Pag binaba mo pa yan, mga kapatid, dun sa John chapter 10, same pa rin, verse 7, kasi yung 6, parang hindi nila naunawaan yung sinasabi ng ating Panginoon. Kaya sabi dito sa 7, ay sabi niya, muli, sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng mga tupa.
Kasi nandun siya dun sa parang daanan, nakabantay siya dun mga kapatid, nang sabi, walang anumang papasok mga kapatid dun sa kawan, malibang ipahintulot ng ating Panginoong Jesucristo. Balikan natin yung Psalm, chapter 23. The Lord is my shepherd, I shall not want. So sa lahat ng bagay na nangyari sa atin, walang bagay na ipapahintulot na mangyari sa atin, malibang dumaan muna yun sa pinto ng ating Panginoon. Amen. So mailalagay natin yung ating pagtitiwala na all things work together for good to them that love the Lord. Na kahit na pinakamahirap na pagsubok, kahit pinakamagaspang na experience siya mga kapatid, laging may layunin ng ating Panginoon doon. Amen. Sabi niya, at ang lahat ng nangunguna sa akin ay nagsiparito ay magnanakaw at tulisan, datapwat hindi sila dinidinig ng mga tupa. Pag binalikan mo yung chapter 9, ang tinutukoy niya dyan mga kapatid na magnanakaw at tulisan ay yung mga Pariseo at mga Saduceo. Pagkat leaders sila mga kapatid at hindi sila makilala ng mga Hudyo pagkat ang kanilang puso lamang ay pagsunod sa kautusan, ngunit hindi naman sila matuwid at hindi sila maituturing na pastol pagkat meron ding tinatawag sa scripture na hireling. Ano yung hireling pastor? Parang pastor din pero sila'y upahan lang. Na pagka may dumating na lobo o oso, dahil nga upahan lang sila, wala silang damdamin dun para sa tupa. Tatakbo sila, mga kapatid. Kaya nga hindi nga pwedeng iwan ng pastor ang tupa. Diba? Hindi ako nagja-judge sa ilan na parang pastor ka tapos puro commission. Pero unang gampanin talaga ng pastor, doon talaga sa kawan mo. Diba? Kaya kung minsan meron napapabayaan na church, merong mga gumagapang mga kapatid na mga hindi talaga sa Panginoon kasi napapabayaan. Ang unang gampanin binigay sa iyo ng ating Panginoon kung pastor ka, manatili ka dun sa iglesia kasi ikaw yung tagapagbantay dun. Diba? Amen. Kaya sabi niya dito, 9, ako ang pintuan, ang sinumang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas at papasok at lalabas at makakasumpong ng pastulan. Siya yung pastol, siya rin yung pinto, dahil sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Walang ibang daan kundi ang ating Panginoong Jesucristo. So kung ang Panginoong Jesucristo ay nagsasalita ng ganito, na ito ang pamamaraan ko para ipakita na merong kaligtasan at ang tipo ko ay pastol, so dapat tama din ang ating pagtingin sa isang iglesia at sa isang pastor. Diba? Na kung binigay ng Panginoon yan mga kapatid, talagang kailangan nating sumunod mga kapatid. Doon po sa ibinigay na pastol ng Panginoon sa atin. Hallelujah. Kaya nga, mahirap maging pastol mga kapatid. Kasi alam mo, ang dugo ng Panginoon, ang dugo ng tao, sisingilin ng Panginoon doon sa pastor eh. Kung may mangyari dyan eh. Hallelujah. Kaya hindi siya biro mga kapatid. Sabi dito, at hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganahan nito. Di ba? Sabi niya, magkaroon ng buhay at saka magkaroon ng kasaganahan. Prosperity, abundant mga kapatid, abundantly. Sabi niya, ako ang mabuting pastor, ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Una ang ating Panginoong Jesucristo yan. Pangalawa, sa level mga kapatid ng iglesia, ganoon din ang pastor, mga kapatid. Diba na nagsusumikap na maibigay ang buhay, maibigay mga kapatid yung tamang salita para sa inyo. Diba na mapakain kayo, mapalakas kayo. Kahit sa pinaka-simpleng salita. Hindi naman kailangan highfalutin words eh, mga kapatid. Ang pinaka-layon ko dito, mapasimple yung mga salita nang sa ganun maunawaan ninyo. Kasi anong silbi? Kung magpuro tayo breaking dito ng mystery, tapos nakanganga kayo, mga kapatid. Diba? Kailangan gawin ng gampanin ng isang pastor, yung kanyang gampanin. Ano yun? Pakanin yung mga tupa. Amen. Kung paanong si Peter hindi naman malalim eh. Pag nag-preach, kaya nga sabi ng Panginoon sa kanya, nung nire-restore yung testimony sa kanya, di ba? Feed my lamb. Pag lamb, bata pa. May paraan mga kapatid ng feeding dyan. Hindi basta-basta bibigyan mo ng karne na malaki yan. Lamb. Tapos nung tinanong siya ulit, mahal mo ba ako, Simon? Feed my sheep. So merong matured, merong bata. So kailangan pareho mong abutin yun. Pareho mo i-feed. Hallelujah. Sabi niya pa dito, ang nagpapaupa at hindi ang pastor
na hindi may-ari ng tupa ay nakikitang dumarating ang lobo at pinababayaan ng mga tupa at tumatakas at inaagaw sila ng lobo at pinagngangalat. No, di ba? Pagka-hireling lang, ibig sabihin, pagka hindi talaga tinawag ng Panginoon yan at nagpastor-pastor lang mga kapatid, konting problema, konting gusot, aalis yan. Paano yung tupa? Kasi walang puso mga kapatid, para doon talaga sa tupa. Hallelujah. Kaya ako mga kapatid, dalangin ko hanggat kailangan ako ng Panginoon. Diba? Kasi dapat nga every year nagkakaroon ng eleksyon eh. Diba? Gusto ko kayong tanungin, gusto niyo pa ba akong maging pastor sa inyo? Kayo makakasagot niya mga kapatid. Diba? Sabi niya pa dito, siya'y tumatakas sapagkat siya'y upahan at hindi ipinagmamalasakit ang mga tupa. Diba kawawa mga kapatid? Ako ang mabuting pastor, sabi ng Panginoon, at nakikita ko ang sariling akin. At ang sariling akin ay nakikilala ako. Kilala niya yung mga anak niya at alam ng mga anak niya kung sino yung tatay nila, spiritually speaking. Diba? Kaya mahalaga mga kapatid, ma-reveal sa'yo kung sino yung pastor mo. Kaya merong mga mananampalataya na ang tawag sa message, wandering star, floaters, drifters. Hindi nila maiposisyon yung kanilang sarili sa silang church. Mapunta sila sa ganito church, pero hindi magustuhan, aalis agad. Hindi kayang mag-commit, mga kapatid. Pero alam mo, naunawaan ko yung iba kasi meron talaga silang hinahanap sa heart nila. Pero pag nahanap mo na yun, mga kapatid, you stay there. Dahil dyan ka i-feed ng ating Panginoon. Diyan ka i-sustain ng ating Panginoon. Hallelujah. Sabi niya, gaya ng pagpapakilala sa akin ng Ama at ang Ama ay nagpapakilala ako, ibinibigay kong aking buhay dahil sa mga tupa. At mayroon akong ibang tupa, kasi kausap niya dito, mga Hudyo. So, tinutukoy niyang iba pang mga tupa, mga Gentile, mga batid. Nasabi niya na hindi sa kulungang ito, sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang dinggin ang aking tinig at sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Diba? Meron daw siyang ibang tupa, kukunin niya yung mga tupa, tapos pag na-gather niya na yung tupa, maglalagay siya ng pastor doon. Di ba tipo ng church, mga kapatid? Kaya kung meron tayo mga kapatid na pagbabasihan mga kapatid, nandito yung mga types and shadows lang eh. Nasa scripture lang eh. Di ba? Kaya kung minsan, hindi nagmamature mga kapatid yung ibang mananampalataya, ibig sabihin, kasi hindi rin nakikinig sa pastor, hindi rin nagpapasakop sa pastor, isa sa mga problema yan eh. Headship eh. Kaya like ko sinasabi sa inyo dito, kung titingnan niyo ako bilang bata, hindi kayo mabibless. Pero kung titingnan niyo yung office, mga kapatid, na ginagamit ng Diyos, doon kayo mananagana mga kapatid sa salita ng ating Panginoon. So isipin niyo, bata mga kapatid, gagamitin ng Panginoon. Kasi ang Panginoon, walang imposible sa Kanya eh. Kailangan ko lang din sumunod kung anong panguna ng ating Panginoon. Diba? Kung ako nga tatanungin, ayaw ko magpastor noon eh. Mga kapatid, pero alam mo, ang Panginoon meron siyang paraan din, mga kapatid, na alam mo, imumuldi ka din niya hanggang sa ibigin mo rin, mga kapatid, yung ministry. Kasi nung una, syempre, nag-aalala ko, magngangalat kayo, sa kayo mga pupunta, mafe-feed ba kayo ng tama? Nung una, mga kapatid, alam ko, di ba, may mga trials tayo, mga kapatid, sa church. Sabi ko nga nun, ba't may ganito, Lord? Para sa akin ba talaga to? Kung di para sa akin to, Lord, sige na, kunin mo na yung kaloob, kunin mo na yung gift, tanggalin mo na ako dito kung di para sa akin to. Pero mga kapatid, ang Panginoon na nag-sustain. Ang Panginoon na nag-vindicate. May mga trials. Sabi ko, Lord, ba't mo pinahintulot to? Kung talagang binibindikit mong tinatawag mo ko dito, Lord, gawin mo itong bagay na to, ginagawa ng ating Panginoon. Diba nakwento ko nung minsan? Sabi ko, Lord, ba't nagkagano mo kay Sister Lilith? Kasama ko asawa ko mga kapatid. Nasa lamesa kami, yung brown. Sabi ko, Lord, kung talagang tinawag mo ako dito, i-vindicate mo, pagalingin mo, Sister Lilith. Umaling mga kapatid. Kasi ang Panginoon ng ating pastol. Sa mga kapatid, wala tayong ibang bagay mga kapatid na ipag-aalala sa atin dahil meron tayong pastol. Mga kapatid, siya magpo-provide lahat. Siya magbibindicate. Kasi kahit sabihin mo tumatayo ako dito, may mga pagkakataon, tinatanong ko pa rin ng Panginoon, tinawag mo ba ako talaga dito? Kung tinawag mo ko, sige, vindicate mo, gawin mo ito, ginagawa ng Panginoon. Kasi iniisip ko, nakukulitan ang Panginoon eh. Kakasabi ko, tinawag mo ba ako dito, Lord? Pero pinipindicate niya sa ating kalagitnaan. Hindi ko itinataas ang sarili ko, kundi
ang Diyos ay kumikilos sa ating kalagitnaan. Na hindi tayo pinababayaan. Hallelujah. Kaya yung mga bagay na pinahintulot ng Panginoon sa atin, di ba, alam na natin, higit yung ating pagtitiwala sa ating Panginoon, na wala siya ipapahintulot sa atin, mga kapatid, malibang meron siyang layunin dyan. Hallelujah. Glory to God. Gusto kong lampasan yung iba, mga kapatid, dito, dahil maraming mga quote, mga kapatid, napakabilis po ng oras. Sabi niya, tulungan tayo ng ating Panginoon. Sabi niya, sabi doon, titipunin niya, sa kahihiga yung pastol doon sa pasukan, siya ang magiging pintuan doon sa kulungan ng mga tupa. Walang ibang daan. Ito'y isang kulungan, may bubong ito, at walang anumang makakapasok sa tupang iyon hanggang sa tumawid ito sa pastol. Diba? Kahit nga sa trial, sabi ko nga sa inyo hindi pwedeng yung pastor walang trials, kayo may trials. Diba? Kahit yung pastor, susubukin din ng Panginoon kung hanggang saan yung pag-ibig mo dun sa tupang sinasabi mo. Alam mo, kung hindi lang mabiyaya ang Panginoon, di ko kakayanin, mga kapatid. Questioning ko ang Panginoon, ba't pinahintulot lahat to? Pero sabi ko, Lord, kung paluwalat yan sa yung 4 na ngipin, sige, kunin mo. Kasi alam ko, mga kapatid, may layunin siya. Minsan masakit lang sa atin, yung mga nangyayari. Pero alam mo yung pag-submit, ang pag-submit sa Panginoon ay hindi lang dun sa bahagi na kaya mong isubmit. Yung convenient sa'yo. Ang totoong pag-submit, yung mga bagay na parang ang hirap sa'yo, ang sakit sa'yo, pero kaya mong ipagkatiwala sa ating Panginoon. Yun ang totoong submission, mga kapatid. Para bang wala nang option. Parang end of the road na. Yun ang totoong submission. Kasi madali sabihin, hindi, sinubmit ko sa Panginoon to. Kasi kalooban mo na gusto mo i-submit. For example, submit ko na itong habit ko na to. Kasi gusto mo na talagang mawala yan. Pero subukan mong i-submit yung mga pinasasubmit ng Panginoon sa'yo na hawak-hawak mo pa. Doon mo malalaman kung ano yung totoong submission. Doon sa mga bagay na hindi mo kaya, napakahirap sa'yo. Kahit nga pagpapatawad nga Diba? Alam mo, pag nagpatawad ka, gamit yung feelings, mga kapatid, hindi mo kaya yan. Pero kung nagpatawad ka dahil sinabi ng salita ng ating Panginoon, by choice, na sabi mo, sabi ng scripture, vengeance is mine, I will repay, sabi ng Panginoon, then I choose to forgive. Diba? Minsan may hinihiling ang Panginoon sa atin, hanggang saan yung isusuko mo. Ang totoong pagsuko, dun sa mga bagay na hirap tayong bitawan. Kasi yung pagsuko na, suko ko na yun sinito ka na Hindi na submission yun. Ang totoong submission, yung hinihiling ng Panginoon ay submit mo, tapos hawak-hawak mo pa rin ngayon. Sabi niya pa dito, ang karanasan ng isang Kristiyano ay nakasalalay ng lubusan at ganap sa kapahingahan, rest. Sabi niya, magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na napapagalat, nabibigatan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Pangako ng ating Panginoon. Tayo ay nababagabag sa lahat ng mga bagay hanggang sa dumarating, sabi dito, hanggang sa dumarating na tayo kay Kristo, nang sabi doon ay, doon napapawi, mga kapatid, yung mga bagay, mga kapatid, na hirap tayo. Kasi alam mo, mga kapatid, ang Panginoong Jesucristo, yung binibigay niya sa atin, mga kapatid, na kapahingahan, actually siya yung magbibit-bit Alam niyo yung yoke, mga kapatid, yung yoke, kahoy po yan, na mahaba, tapos may 2 uka. Diba sabi ng scripture, mga kapatid, yung Matthew chapter 11, verse 28, sabi, come unto me, all ye labor and heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you. Yung yoke yun, mga kapatid, ilalagay niya daw dito. Sabi do, and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. 30, for my yoke is easy and my burden is light. Kasi pagka ang isang mag-aararo, gumagamit yan ng 2 baka, tapos merong pamatok. May uka yun Kaya nga sabi sa scripture, di ba yung sinabi ni Pablo, huwag kang makipamatok sa hindi mananampalataya. Ibig sabihin, pag hindi mananampalataya, hindi kayo pareho ng belief, o kaya hindi kayo pareho, mga kapatid, ng level ng pananampalataya, so pwede nga isa sa inyo maging burden. At ikaw magbibit-bit nun. Pero pag parehas kayo, mga kapatid, yung yoke na nandun sa inyong batok, mga kapatid, magiging magaan. Pero pagka ang Panginoon, mga kapatid, doon lumapit tayo sa ating Panginoon, sabi doon, sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Kasi yung totoo, ang Panginoon ang siyang papasan.
Bakit? Siya ang aking pastol. Hindi ako mangangailangan. Diba? Kaya sabi niya, kung ang mga Kristiyano ngayon ay lumayo, patakbo-takbo pabalik, palabas, tatakbo palabas, at iisipin mo, sabi mo, bueno, hindi ko kaya, pastor. Sabi ng prophet, hindi mo kaya. Mula pa sa simula, hindi sa'yo ang paggawa nito. Ginawa na ito ng Diyos kay Kristo. Ang halaga ay ganap ng binayaran, yung Calvary. Ang kailangan mo na lang gawin ay tanggapin ang paraan na ibinigay ng Diyos at manatili dito anuman ang mangyari. Kailangan mong tanggapin yung provided way ng ating Panginoon. Huwag kang makilos, ikaw ay mamahinga. Ang pastol ay nagbabantay sa kanyang mga tupat. Alam niya ang lahat ng bagay, kahit ang mga ibong maya. Gaano pa kaya ang pagmamalasakit niya sa iyo? Diba? Yung maya, hindi niya hayaan niya malaglag, malibang ipahintulot niya, mga kapatid. Tapos ikaw, diba? Minsan masyado tayo nag-aalala. Sabi niya pa dito, at ang tanging bagay lang na magagawa mo para matalo mo siya, yung kaaway daw. So, hindi gusto mapanugumpay sa ating Panginoon, makapag-overcome. Sabi, ang tanging paraan lang na magagawa mo para matalo mo siya, yung kaaway, ay ang umasa kay Kristo at ikaw ay magpakumbaba at hayaan siyang pangunahan ka. Amen. Kaya mo hilig ka ng ating Panginoon. You humble yourself. Dahil tupak meron kang pastol ang ating Panginoon. Nang sabi doon ay, siya'y pangunahan ka, kita mo, hindi mo yan magagawa sa anumang paraan, hindi mo yun kakayanin ng iyong kapangyarihang intelektual. Kailangang paniwalaan mo iyon, faith. Umasa lamang sa Kanya, siya ang pastol. Hindi trabaho ng tupa na itaboy ang mga lobo, trabaho yun ng pastol. Diba? Hindi mo trabaho yun, yung mga lobo. Ikaw nakakaalam niyo kung ano yung mga lobo sa buhay mo. Trabaho yan ng pastol, ng ating Panginoon. Subalit kailangang manatili ang tupa na kasama ng pastol, yun ang term. Amen. Yun yung condition. Diba, paano aalisin nung pastol yung mga lobo kung wala ka naman sa pastol? Kailangan manatili ka dun sa pastol. Upang manatiling ligtas. Yan ang ligtas kung ligtas na dako. Walang iba kay Kristo at si Kristo ang salita. Yan ang ligtas na lugar. Amen. That's the safety zone. Ang ating Panginoong Kristo. Kasi nung lumabas si Eve dyan, mga kapatid, doon nagkaroon ng problema Di ba? Sabi niya, mas matalino si Satanas kay Eva. Di ba? Siya ay hindi man lamang original na kasama sa paglalarawan. Kasi, syempre, byproduct lang si Eve Di ba? Ang pinaka-original na creation si Adam. Kaya sabi niya, pero hindi dapat siya maging matalino. Dapat siyang maging masunurin. Amen. Hindi tayo tinuruan, mga kapatid, para maging matalino. Hindi ko sinabi maging bobo tayo dito, mga kapatid. Huwag natin gamitin yung ating sariling intellectual na kakayahan. Ang sinasabi lamang dito, dapat siyang maging masunurin. Hindi dapat tayo maging matalino, sabi dito. Sabi ni Jesus, ang mga anak ng mundong ito o ang karihan ng mundong ito ay mas matalino kaysa sa mga anak ng kadiliman, yung anak ng kadiliman kaysa sa mga anak ng liwanag. Mas matalino sila di ba? Isipin mo, yung sa time ni Cain, nakapagtayo sila ng mga city. Samantalang sila Seth, mga kapatid, mga shepherd lang, mga herders lang, mga simpleng tao, hindi matalino, simple, pero mga kapatid, ang Panginoon ay nasa panig nila. Amen. Yan, sabi niya, tayo ay hinanantulad sa tupa, at ang mga tupa ay hindi man lamang kayang mapag-isa, kailangan nila ng pastol. So, tayo mga kapatid, kailangan natin talaga na merong mag-guide sa atin. Ayaw ng Diyos na maging matalino tayo. Gusto niyang umasa tayo sa kanyang pangunawa. Amen. Diba? Kung saan man siya ang tagapanguna, kung saan siya naglilid. Diba? Nakikita mo ba ang larawan? Huwag kang umasa sa iyong sariling pangunawa. Sabi sa Proverbs, chapter 5 at chapter 3, verse 5 to 6. Huwag kang umasa sa iyong sariling pangunawa. Umasa ka sa kanyang pangunawa. Pangunawa ng Panginoon. Diba? Kahit gaano pa kakaiba, gaano man kalaki o maningning ang ilaw na ito, huwag kang magbibigay pansin dito. Diba? Parang maganda to parang greater light to Umasa ka lang sa kanyang pangunawa, sa kanyang sinabi, yun ang katotohanan. Salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Alam mo, may sinabi pa mga kapatid dito, gusto ko tong
maunawaan ninyo mga kapatid. Sabi niya dito sa message ng I Perceive Thou Art Prophet, 1953. Sabi niya, then see, there's nothing at all that you can do towards salvation or divine healing. Sabi niya, alam mo, sa makatuwid, wala kang magagawa upang makamit ang kaligtasan o ang banal na pagpapagaling. Di ba wala tayong magagawa? Sabi dito, ang pananampalataya ng individual kay Kristo ang siya nagbibigay daan dito. Amen. Yung pananampalataya mo sa ating Panginoon ang nagbibigay daan upang makuha mo yung kaligtasan o yung kagalingan. Pero sabi niya dito sa baba, pag tinuloy mo ngayon, upang maipamalas ang pananampalatayang ito kay Kristo, narito ang mga ministro. So dito na natin makikita kung gaano kahalaga yung fivefold ministry. So pagtuunan natin pansin to. Sabi doon, yung pananampalataya lang daw kay Kristo ang magbubunsod para maligtas ka, para gumaling ka. Pero para daw maipamalas ang pananampalatayang ito kay Kristo, ay narito ang mga ministro. Yung gift. So sabi ko dito, hindi kita pagagalingin pag pinag-pray kita. Tinutulungan lang kita na maitaas ang pananampalataya mo sa ating Panginoon nang sa ganun makuha mo yung pangako. Amen. Kasi ginawa na niya yan 2,000 years ago eh. Sabi niya, iyon ang pinakamahalagang bagay sa ngayon, ang isang mabuting mangangaral na pinadala ng Diyos. Amen. Yan yung nilalagay niya sa iglesia. Mga kapatid, nasabi niya, isang mabuting mangangaral na pinadala ng Diyos, hinahangaan ko sila. Tama si Brother Branham nga, hinahangaan eh. Tapos yung iba, gusto nila, sila yung mataas, sila yung magaling. Ako, mahanga din ako sa ibang ministro eh. Dami ko nga mga online mentors eh. Hindi ko pa sila na-meet, pero nangatuto ko sa kanila mga kapatid. And I admire them mga kapatid. Sabi dito, ang kanilang kaloob ay higit na mataas kaysa sa anumang bagay na maaring gawin ng iba. Isang mangangaral o isang taong nakakaalam kung paano wasto gamitin ng matuwid ang salita ng Diyos. Yung gift daw nila mga kapatid ay merong mas higit na nagagawa. Sa English, far beyond. Sabi dun sa quote, sabi dun, their gift is far beyond. Ibig sabihin, malaki yung agwat. Kaysa sa ano pa mang bagay, trabaho at lahat. Mas malaki ang nagagawa nung kaloob. Sa isang iglesia, kung merong pastor, kaloob yun eh. Nasabi dito, consolation sa mga ministro. Sabi dun, ang pinakamagandang kaloob sa mundo ay maging ministro. Diba? Yung sinisip namin, parang pagod maging minister, parang, diba? Kung pwede lang pumili ng ibang, diba? Ng ibang profession. Diba? Kasi alam mo sa Egypt, ang tingin sa mga pastor, mababa. Pero merong ilang lugar mga kapatid sa ibang bansa, ang tingin mga kapatid sa mga shepherd, mataas ang tingin. Minsan pagka tayo, kinakahiya natin sarili natin pastor. Yung ibang believer, kinakahiya yung kanilang sariling pastor. Ba? Pero sabi, yan daw ang pinakamagandang kaloob sa mundo, yung maging ministro. Kasi nga, malaki ang nagagawa niyan. For example, sa fivefold ministry na lang, yung pastor, malaki ang nagagawa niya sa iglesia, mga kapatid. Turuan kayo, i-guide kayo. Isipin mo, kung hindi pastor nilagay dyan, mga kapatid, wasak ang iglesia. Diba sa isang church, ilagay mo evangelist. Diba, konting kibot nyo lang mali, mga kapatid, i-rebuke kayo ng harapan. Diba? Kasi hindi siya built doon. Ang evangelist, fireful lang yan. Pupunta sa isang church, magpipreach, o bahala ka na pastor. Yung mga nasugatan dyan, bendahan mo na lang. Pero yung pastor, mga kapatid, puro payo, puro hilot. May magre-rebuke siya. Diba, alam niya kung kailan magre-rebuke, alam niya kung kailan mga kapatid maghihilot. Amen. Yun ang pastor eh. Diba? Kaya madidiscern mo kung isang gift ay genuine mga kapatid, dun po sa, diba may kita mo yun eh, mga kapatid. Kaya pagdating sa Hebrews, gusto kong tingnan yung Hebrews mga kapatid. Chapter 1 verse 13 to 14. Sabi niya dito, ngunit sa English, but to which of the angels, pag sinabing angels, messenger yan mga kapatid, said he at any time, sit on my right hand until make my enemies thy footstool. Are they not all ministering spirits sent forth to minister for them who shall be heirs of salvation? Sino yung mga tagapagmana ng kaligtasan? Hindi ba't kayo? Yung mga tupa. Nang sabi dun daw mga kapatid ay, hindi ba't merong mga ministering spirits? Sa normal na believer mga kapatid, meron guardian angel.
Pero pagka ministro, mga kapatid, na tinawag ng ating Panginoon, meron din silang angel. Ang tawag doon, ministering spirits. Ibig sabihin, hindi talaga kami nagpapakain sa inyo. Yung ministering spirits na galing sa Diyos at pinapahiran lamang ang aming bibig upang maipangaral ang salita sa inyo. Amen. Kaya mga kapatid, kung bukas lang yung ating mga mata at nakita niyo yung ministering spirit, mga kapatid, siguro baka hindi kayo makakilos. Baka ako rin mismo hindi makakilos. Kaya nga meron nagpipreach, mga kapatid, church order, dapat alam natin paano natin ikakandak natin sarili kasi hindi tao ang nangangaral dito. Ministering spirits. Amen. Diba? May mga quote, mga kapatid. Gusto nyo, basahin nyo na lang, mga kapatid, sa bahay. I-type nyo lang, ministering spirits. Sabi niya, this ministering spirit sent from the presence of God to be ministers. Kami ministers Ba't sinasabi may ministering? Ibig sabihin, pinapahiran lamang kami nun. To minister what? Sabi niya, His Word. Not some theology, but God's Word. They are ministering spirits sent forth from God to minister ministering spirits. Diba? Sa inyo, may guardian angel dito, may anghel din. Kaya sa Brother Branham, diba? Meron din siya anghel, diba? Na nagmi-minister din sa kanya. Minsan meron siya sinasabi, hindi niya sinabi yun, pero sinabi ng anghel. Amen. Glory to God. Luke chapter 10. Mga kapatid, para mailagay niyo yung pananampalataya sa ating Panginoon. Luke chapter 10 verse 30. Sabi dito, alam niyo yung kwento ng the Good Samaritan? Ba? Lagi naririnig yan. Sabi dito, sumagot si Jesus at sinabi, may isang taong bumababa sa Jericho mula sa Jerusalem, dahil lang Jerusalem, mas mataas kaysa sa Jericho. Siya'y nahulog sa kamay ng mga tulisan at sa kanya'y sumamsam at sa kanya'y humampas at nagsialis na siya'y iniwanang halos patay na, half dead, sabi doon. 31. At nagkataong bumababa sa daang yao ng isang saserdote at nang makita siya sa daan ay dumaan siya sa kabilang tabi. Ibig sabihin, iniwasan. Pagdating doon sa 30, gayon din sa paraan ng isang Levita naman, nang dumating siya sa dakong iyon, nang mamakita siya ay dumaan sa kabilang tabi, umiwas din. 33. Datapwat may isang Samaritano. Ano yung Samaritano, pastor? Kalahati Hudyo, kalahati Gentile. Sa kanyang paglalakbay ay dumating sa kinaroroonan niya at nang siya'y makita niya ay nagdalang habag. Nahabag, mga kapatid. 34. At lumapit sa kanya at tinalian ang kanyang mga sugat at binuhusan ng langis at alak, siya'y isinakay sa kanyang sariling asno, yung hayop, at dinala siya sa bahay tuluyan. At siya'y inalagaan. 35. At nang kinabukas ay dumukot siya ng 2 denaryo at ibinigay sa katiwala ng bahay tuluyan at sinabi na alagaan mo siya at sa anumang magugugol mo ng higit ay aking pagbabayaran sa iyo pagbalik ko. Diba, ang daming kwento niyan gumawa tayo ng mabuti sa iba. Pero alam niyo ba, in-interpret ng prophet yan kung ibig sabihin? Quote, mga kapatid, sabi dito, sabi niya, alam mo, nakita ni Jesus ang isang tao, minsan sa isang talinhaga, na sa daan mula sa Jerusalem patungo sa Jericho. Sabi ko nga, yung Jerusalem, mataas, tapos yung Jericho, pababa. Sabi niya, ipinapakita nito na siya'y nagbabalik sa dati niyang gawin. Ang sabi niya ay, yung picture daw na yun ay isang backslider. Kasi pag ikaw ay galing sa Jerusalem patungo sa Jericho, pababa yun. Backslider yun. So meron tong spiritual na application. Ipinapakita nito na ito'y isang backslider. Siya'y bumababa mula sa mataas patungo sa mababa. Siya'y nagbabalik sa dati niyang gawi. Nagbabackslide. At nakasalubong siya sa daan at binugbog siya ng isang kaaway, ninakawan siya, iniwan siya na halos patay. Si taning yan. Basta nag-backslide ka, bubugbugin ka, parang itsura mo tuloy, mga kapatid, half dead. Sabi niya dito, amen, siya'y nakasalubong niya sa daan, binugbog, ninakawan siya at iniwan siya halos patay. Ano sabi ng prophet doon sa half dead? Ang half dead daw ganito, physical na buhay, ngunit spiritual na patay. Diba, sabi ng prophet, nandyan, physically present pero spiritually absent. Kaya half dead pala. Mga kapatid, condition pala ng isang backslider ito. Sabi niya, physical na buhay, ngunit spiritual na patay. Ang mga saserdote at mga Levita, yung mga hireling. Diba? Hindi shepherd eh. At ang iba pa'y dumaan sa kanya, ngunit ang mabuting Samaritano, gaya ng tinuro ni Jesus, ay lumapit at pinulot siya at nagbuhos ng langis at alak at dinala siya sa isang bahay panaluyan.
So, ang ating Panginoon Jesucristo yun. Yung Samaritano. Diba? Pabubuo natin yung kwento dito, mga kapatid. Sabi niya pa, tinuloy, ngayon, narito gusto kong makarating sa inyo. Dinala niya ang lalaki sa bahay panuluyan at sinabi niya sa tagapag-alaga, alagaan mo siya. Binigyan niya siya ng ilang barya at sabi doon ay para mabayaran ng kanyang pangangailangan. Sinabi ngayon, kung may kailangan ka, kailangan niya ng karagdagang tulong, magpatuloy ka, alagaan mo siya, ayusin ko ito pagdating ko. Sabi niya, itong daladala ko na ito na backslider, iiwan ko sa'yo, alagaan mo, kung meron kang magagastos sa kanya, ako ang magbabayad sa'yo pagbalik ko. Kaya sabi niya ngayon, kayong mga pastol, so alam niyo na kung ano to, isang backslider, dinala ng ating Panginoon sa isang bahay panuluyan, church, tamang posisyon, at ibibigay siya saan? Doon sa caretaker, yung caretaker ano yun? Yung pastor. Sabi niya, ngayon kayong mga pastol, binigyan kayo ng Diyos nung 2 denaryo. Sabi, ano yung 2 denaryo? Espiritu at salita ng Diyos upang alagaan ang mga sugatang itong dinala sa loob. Yung 2 denaryo na binigay ng Samaritano ay tumitipo pala sa Espiritu tsaka sa salita ng ating Panginoon. Di ba, ang church hindi lamang basta spiritual, puro dreams, puro vision at lahat. Kailangan meron ding salita. Fundamental. Yung sabi ko dito, pag pinaghalo niyo yung salita, tsaka po yung oil, mga kapatid, magpuproduce yan ng tinapay, resulta yan, mga kapatid. Parang yung sasabi ng prophet, yung dynamic, tsaka yung mechanic. Anong silbi? Na meron kang sasakyan pero walang gasolina. Meron kang mechanic pero kailangan ng power, kailangan, mga kapatid, ng gasolina para umandar. Kaya sabi doon, mga kapatid, ang Panginoon, nagbigay siya ng 2 denaryo. Nagbigay siya ng 2 denaryo sa isang pastor. Binigay niya yung salita tsaka yung spirito. Para doon sa mga backslider, sugatan, sila mapagaling. Kaya ang kailangan dalhin sila sa bahay panuluyan, sa church. Para gumaling sila. Kaya hindi ako nagko-condemn. Mga kapatid, kasi kailangan nila ng tulong. Sugatan sila. Kailangan nila ng 2 denaryo, yung spirito at salita ng ating Panginoon. Kung kailangan ninyo ng karagdagang tulong, alagaan nyo yun. Kapag dumating siya, kaya pakainin lamang ang mga tupa. Wala kami magagawa, hindi pakainin lamang kayo. Pag tinuloy niya pa, sabi niya, tanging magagawa natin ay tulad ng isang mabuting Samaritano na dalhin sila, yung mga nabackslide, yung mga sugatan, sa bahay panuluyan. At sinabi ng Panginoon sa tagapag-alaga ng bahay panuluyan, alagaan mo siya. Bigyan mo siya ng ilang barya at kung may gusto siya, bigyan mo siya. Kapag bumalik ako, babayaran kita. At sigurado akong gagawin iyon ng Diyos kapag ginantimpalaan niya ang kanyang mga pastor pagdating ng Panginoong Hesus. Diba? Hindi ako naglilingkod dito para bigyan ako ni Lord ng 2 denaryo. Ito'y gampanin ng Panginoon na inatang sa ating balikat. Kaya nga sabi ko, nung nandun kami sa Rizal sabi ko, parang sakto yung budget natin. Kasi yung entrance din, mga kapatid, umabot ng 1-2. Yung binautismo namin, sabi ko, okay lang. Kaluluwa naman yan. Ang Panginoon ang bahala magbalik. Diba? Kahit anong bagay na ginagawa natin para sa Panginoon, ibabalik ng 7 ulit ng Panginoon sa iyo. Kapatid, kaya huwag kayong magdalawang isip na gumawa para sa ating Panginoon. Para dun sa minsan ang gumawa sa ating Panginoon, alam kong na-experience nyo na yan. Na binalik ng ilang ulit ng Panginoon sa inyo. Hallelujah. Kaya sabi niya, naalala niyo yung mabuting Samaritanang nakasumpong doon ng lalaking sugatan, dinala niya ang lalaki doon sa bahay panuluyan. So sinabi niya, ang iglesia po yun. So tinumbok ng prophet. Sabi niya, inabutan niya yung bantay ng 2 denaryo at binilin sa bantay kung kailangan niya ng dagdag pa ay magbabayad siya sa kanya pagbalik niya. Kaya may 2 denaryo ang bantay na magagawa niyang alagaan kayo tulad ng isang doktor. So ang Diyos, meron siyang pastor na binigyan niya ng 2 denaryo na magsisilbing doktor, sabi niya dito, magagawa niyang alagaan kayo tulad ng isang doktor. Kung siya ay may isang tao ng Diyos, kung siya ay isang tao ng Diyos na nakatindig sa salita ng Diyos, siya ay nakatanggap ng bagay na pinagkaloob sa kanya ng Diyos. Ano yun? Yung espiritu at yung sa salita, mga kapatid.
Paano nga tayo dapat sumamba rito? Sa Espiritu at katotohanan. Di ba? Spirit tsaka yung Word. At ang salita, ang katotohanan. Tama po ba yan? Amen? Kaya nga mga kapatid, ilagay niyo ang pagtitiwala niyo sa ating Panginoon. At ilagay niyo ang pagtitiwala sa ibinigay ng Panginoon na kaloob sa atin. Hindi ako, kundi yung ministering spirits na pinagkaloob dito sa ating iglesia. Ina-anoint lang ako mga kapatid. Sabi niya dito, kayo ba, naawa ako sa isang pastor, sabi rin niya, naawa ako sa isang pastor, isang tunay na pastor, kasi meron daw isang elemento sa isang iglesia na gustong maging isang panatiko. Sa isang, usually applicable sa malaking church. Merong pagkabahagi. Merong bahagi doon gusto maging fanatic. Puro dreams, puro prophecy, puro speak in tongues. Sabi niya, nalabis ang pagmamalasakit sa isang partikular na doktrina o paniniwala na nagiging sanhi ng hindi pagkakaunawaan o pagkahati-hati. Sabi niya, meron namang isa pa dito na kabilang sa kabilang panig na gustong maging ritualistiko. Ano yun? COD. Bawal to, bawal to, bawal yan, bawal to. Ritual. Para ka pa rin nasa law. Samantalang hindi naman lahat mga kapatid, pwede mong i-apply ang COD for many, thousand ways. Diba? Sabi niya pa, at ito'y nagbibigay diin sa panlabas na ritual at seremonya kaysa sa tunay na espiritualidad. Na kaysa maging spiritual yung tao, nagiging ritualist lang. At seremonya kaysa sa tunay na spiritualidad. At kadalasan, nagiging malamig na formal. Diba? Pag sobrang strict, bawal to, bawal yan, huwag kahihinga. Hallelujah. Kaya nga binigyan ng Lord ng 2 denaryo. Isang espiritu tsaka isang word. Para maging balanse. Hallelujah. At kadalasan malamig at formal. At dahil sila'y edukado, marunong, matalinong uri, ito yung mga kapatid na tinatawag dito ay gusto maging ritualistic. At una malalaman mo na ang iyong iglesia ay nagyayelo na o malamig na at formal. Pag hinayaan ng pastor daw yun. Kaya sabi, at kung hindi sila mag-iingat, pareho silang magyayabang. At pagkatapos, malalaman mo na lang, sisikapin nila na dalhin ka sa kanilang panig. Buti na lang, wala akong ganyang problema dito. Pero sa malaking church, may ganyan. Gustong i-please yung pastor. Kasi sobrang laki nila, hinati na. O kayo yung B, kayo yung A. So nagkakaroon ng competition. Yung isa panatiko, yung isa ritualistiko. Amen. At kapag hindi naging maingat yung pastor, mga kapatid, mapupunta siya dun sa isang panig o kaya dun sa kabila. Pero alam mo ang pastor, hindi talaga pumapanig yan sa kaliwat kanan. Lagi yan mga kapatid, doon po sa gitna. Dahil yun yung gitna, yung tama yung daan ng ating Panginoon. Kaya sabi nga dito, ngunit ipanalangin nyo sa Diyos na ipadala sa inyo ang isang makatwiran, balanse, at tunay na mangangaral ng ebanghelyo na tatayo sa inyong harapan at bibigyan kayo ng kaunting pagsaway pagkakailangan nyo ito at mamahalin kayo kapag kakailangan nyo ito. Balanse, mga kapatid. I-rebuke ka, pero papakita din naman sa iyo. Diba sabi ko nga dito, ang purpose ng correction ay para i-restore kayo. Diba? Yung reproof, i-convict kayo, pero yung correction, kasi Brad, mali at ito yung tama. Para ma-restore kayo sa ating Panginoon. Sabi ko nga dito, hindi ko kayo nire-review para ilayo kayo sa mensahe, ilayo kayo sa ating Panginoon, kundi ilapit kayo sa ating Panginoon. Kaya nga, ang pastor, doble-doble dapat yung patience Diba, minsan makikita mo, ba't ginawa na naman niya yan? Sinabi ko na nakaraan, wag niyang gawin. Pero ma-realize mo, pagka nandyan na, malambot na naman yung puso mo. Anong puso yan? Puso ng pastor. Kasi kung puso ng ebangelista, patay kayo dyan. Diba? O kaya puso ng sagi. Puso ng propeta. Puro dreams. So, ganito gawin ninyo. Pero ang pastor, pinakalarawan ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya sabi niya, bibigyan kayo ng konting pagsaway, mamahalin kayo pagkakailangan nyo, pananatilihin kayong nakahanay sa kasulatan at sa spirito. Siya ay isang pastor na nagbabantay sa inyong kaluluwa. Amen. Sabi niya, kung meron kayong ganyang pastor, magmatulin kayo sa Diyos at ipanalangin siya sa lahat ng oras at makinig sa Kanya. Amen. Diba yun yung payo niya sa lahat ng church?
kung na-identify nyo na meron kayong ganyang pastor, sabi kasi sa English, some sensible, sound gospel preacher. Ibig sabihin yan, balancing preacher. Actually, alam mo, pag sinabi mo nga preacher nga, magkaiba yun sa minister eh. Alam mo kasi ang minister, pastor. Magkaiba ang minister tsaka preacher. Pagka preacher, mga kapatid, puro lang yan harabas, mga kapatid. Pero ang pastor, minister, nagsuserve, mga kapatid. Kasi yung preacher, nangangaral lang yan, bla bla bla. Pero yung minister, naglilingkod, ibig sabihin, natutumbok niya yung pangangailangan ng tao. Kaya ma-identify niyo kung preacher ba yan o pastor ba yan, mga kapatid. Kasi kailangan minister. Sabi kanina, mga kapatid, ang pinakamagandang regalo sa mundo ay maging isang ministro. Diba? Kaya parang medyo, diba? Alam mo si Peter, parang ganito yung kay Peter eh. Diba? Ang ating Panginoon Kristo, alam kung kailan nire-rebuke si Peter at kailan i-reward o i-appreciate si Peter. Diba? Nung time na sinabi niya, sino baga ako para sa inyo? Sabi niya, thou art Christ, the Son of the living God. Sabi niya, mapalad ka, Simon Barjona, hindi ito hinihig sa'yo ng laman at dugo, kundi ng Ama na nasa langit. Sabi niya, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Pero pag binaba mo yun sa baba, pag binasa mo sa baba, sabi ng Panginoon, yung anak ng tao kailangan mamatay. Sabi ni Peter, kasi bida-bida siya, huwag nawa mangyari, Panginoon. Ano sabi ng Panginoon? Peter, Satan, get thee behind. Satanas, lumagay ka sa likuran ko. Alam ng Lord, alam ng pastor kung kailan magre-rebuke, alam ng pastor kailan mag-appreciate. Diba? Hindi puro rebuke. Hindi man din puro appreciate, mga kapatid. Diba? Kailangan balance, mga kapatid. Kaya makita ninyo, mga kapatid, yung opisina ng pastor bilang sa Panginoon, mga kapatid. Marami na ako nilaktawan, mga kapatid, para lang matumbo ko kung ano yung gusto kong sabihin. Mahalaga yung 2 denaryo na ibinigay ng Panginoon sa atin dito. Pinatunayan niya ang ilang mga bagay sa atin sa Espiritu at sa panahon natin ay patuloy pa rin siya nagpo-provide sa kanyang salita. So, pwede ko sabihin, may binigay na 2 denaryo sa atin ng ating Panginoon. Kahit munti tayong ministry, kahit munti lang tayo, mga kapatid, na church, mga kapatid, ang mahalaga, ang Panginoon ay nasa kalagitnaan natin. At tayo nagpapatuloy, patuloy tayo, mga kapatid, na papailalim sa ating dakilang pastor ang ating Panginoon. At wala naman ako ibang nais, mga kapatid, kundi lahat tayo ay nandoon, mga kapatid, sa kabilang tabing, sa piling ng ating Panginoon. So, siguro dito ko natatapusin to, mga kapatid. Tayo po itatayo. Awit lang tayo sa ating Panginoon. Paumanhin sa pagtatagal po. Awitin natin yung awit na nagsabing, what a friend we have in Jesus. At tayo mananalangin ng mga kapatid. Sa ating mga songbook, page 199, what a friend we have in Jesus. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. Thank you, Lord. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Have we trials? Have we trials and temptation? Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Everything to God in prayer. Can we
encumbered with a load of care. Precious Savior, seal our refuge. Take it to the Lord in prayer. Do thy prince forsake thee? Take it to the Lord in prayer. His arms and take and shield thee. Thou wilt find her soul is still. Thou wilt find her soul is still. Amen. Tayo manalangin sa ating dakilang pastol, ating Panginoong Kristo. Amang banal na may-ari sa aming buhay, O Diyos na dakila, aming dakilang pastol, shepherds of our souls, Lord. Kami nagpapasalamat, Panginoon, muli sa tanghaling ito, Panginoon, nakaloob mo sa amin. Patunay, Lord, na sa liwanag ng iyong mga salita, pinakilala mo, Panginoon, ang iyong pag-ibig sa amin, sa anyo, Lord, ng pagiging pastol, Panginoon, na laging nag-iingat sa amin, laging ibinabalik kami, Panginoon, sa iyo pong bisig, Lord, na bagamat, Lord, may mga pagkakataon sa aming buhay, lumalayo kami, Panginoon, at gumagawa kami ng sarili naming daan. Ikaw pa rin ang mabuting pastol, Panginoon, na laging, Lord, hinahanap kami, saan man kami pumunta, sumuot, magtago. Lagi kang nandyan, Panginoon, upang ilagay, Lord, ang aming mga paa, Panginoon, sa likuran ng iyong mga balikat, Panginoon, at ibalik kami, Lord, sa iyong kawan. Papasalamat kami sa pag-ibig mo, Panginoon, na iyong pinapakita, Lord, sa larawan, Lord, ng pagiging pastol, Lord, sa mga salita na ito na aming napagbulay-bulayan sa umagang ito. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy ka, O Diyos, na mag-minister sa amin, Lord, pagkat ikaw ang siyang tunay, Lord, na tagapagbigay lingkod, Panginoon, sa amin. Ikaw ang siyang nagpapakanin, Panginoon, ng iyong mga salita. Hindi, Lord, ang iyong limalit na lingkod, Panginoon, kundi ikaw na siyang nagsusustain sa amin. Ganapin mo, Lord, sa aming puso na lubos na sampalatayanan na ikaw ang aming dakilang pastol. At di kami maghahangad ng ano paman pagkat ang lahat ng bagay, O Diyos, ay ipinoprovide mo sa amin, binibigay mo, Panginoon. Maging mga bagay, Lord, na hindi karapat-dapat sa amin, Panginoon, ay binibigay mo, Panginoon. Tandaan ng iyong biyaya at pag-ibig po sa amin. Lord, patawarin mo kami, Lord, kung meron man kami mga pagkakataon sa aming buhay na matigas ang ulo namin, lumalayo kami, naniniwala kami, Lord, sa kasinungalingan, Panginoon, ng kaaway. But Lord, narito, Lord, ang yung 2 denaryo, Panginoon, na nakita namin, O Diyos, na ito lang ang bagay, Panginoon, na simbolo, Lord, na nais mo na ang bawat isa, maging sa mga pinakamahihinang tupa, Panginoon, ay maalagaan ng tama, mapakain ng tama ng iyong mga salita, maibalik sa iyong kalooban. At salamat, Lord, sa 2 denaryo na ito, Panginoon, sa iyong spirito at sa iyong salita, Panginoon, sa amin. Pinatunayan mo sa anyo ng spirito na ginawa mong tugunin, Lord, ang aming mga panalangin. Pinagaling mong mga may karamdaman. Tinugon mo, Lord, ang lahat ng aming mga pangangailangan. At sa anyo ng salita, Panginoon, ay narito kayo nagtuturo, Panginoon, sa amin upang ang aming mga lakad ay maging tuwid sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord, sa 2 bahagi na ito. Patuloy kang maghulog nito, Lord, sa aming puso. At gawin kami, Panginoon, na bilang mga tupa, O Diyos, na balansyado din, Panginoon, sa iyong mga salita at sa eksperyensya ng Espiritu. Dalangin ko, Lord, na patuloy mong hawakan ng buhay, Lord, ng bawat isa. Bawat pamilya, Lord, sa dakong ito, De La Cruz, Malbas, Dahes, huwag mo silang pabayaan, Panginoon. Ilagay mo sila at ibalik mo sila, Lord, sa iyo pong kawan at huwag mong hayaan ng anumang kaaway, Panginoon, ng makahawak, Lord, sa kanilang buhay. At manatili, Panginoon, ang iyong mga salita, O Diyos, bilang kanilang mga pananggalang, Panginoon, at sandata, Panginoon, sa bawat lobo, sa bawat oso. Pagkat nagtitiwala kami, Lord, na ikaw ay laging nandiyan, Panginoon, sa amin, na tagapagbantay, Panginoon, sa aming mga buhay, sa aming mga kaluluwa.
Tulungan mo kami, Lord, na hindi maging pantas sa aming sarili, alisin ang aming sariling kaunawaan, at maging masunurin lamang, Panginoon, sa iyong tinig. Pagkat sabi ng Scripture, ang mga tupa ay tumidinig, Lord, sa tinig ng kanilang pastor, at ikaw ang aming pastor, Lord, sa dako po ng iglesia ito. Lord, dalangin ko kung meron man, Panginoon, na may mga sisipon, ubo, karamdaman pa man, Panginoon, Lord, pinatunayan mo na yan sa amin, Panginoon, na walang anumang karamdaman ang maaaring makatayo sa iyong pangalan. Kaya hinihiling namin, Lord, na pagalingin mo, Lord, ang bawat may karamdaman, hindi lamang sa natural, kundi karamdamang spiritual din, Panginoon. Ay igawad mo, Lord, ang iyong paglilinis, ang iyong pagpapagaling. Hindi lamang, Lord, sa apat na sulok ng dakong ito, kundi sa labas, Lord, ng sulok ng tahanang ito, Panginoon, ay abutin mo, Lord, ang mga may karamdaman at pagalingin mo sila, Panginoon. At bigyan mo sila ng 2 denaryo, Panginoon, ng Espiritu at ng iyong salita. Bindikahan mo ito, O Diyos, at pakita mo muli, Lord, ang iyong sarili. Magpakahayag ka, Panginoon, pagkat naniniwala kami na wala pong imposible sa iyo, O Diyos. Ano pa man, Panginoon, ang mga pangangailangan ng iyong mga anak, ng iyong mga tupa, Lord, patuloy namin inaasa sa iyo, pagkat ikaw ang aming pastor, at hindi na kami mangangailangan pa. Pagkat alam namin, ipoprovide mo, O Diyos, ang lahat po ng aming mga pangangailangan. Bless everyone, O God, mga prayer requests, mga bagay na hinihiling sa iyo, Panginoon. You bless everyone, O God. Mga naririto, O Diyos, na mga anak mo nagsumikap, Panginoon, upang duminig sa iyo mga salita. At gayon din, igawad mong pagpapala sa mga kapatiran na wala sa dahong ito. Muli, Lord, maraming salamat. Sa iyo namin, O Diyos, binabalik po ang lahat po ng papurit, pasasalamat sa iyo pong dakil at matamis na pangalan, aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Tayo po malaya na magkamayan sa ating Panginoon. Tapos na po ang ating service. Magpalain kayo ng ating Panginoon. Amen.